Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,253-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kumislap ang malamig na intensyong pumatay sa mga mata ni Marco, ang leader ng angkan ng Wood sa pangunahing Phantom Fox clan sa Heavenly Territory, nang makita niya ang anino ng Thousand Phantoms Ice Fox sa likod ni Tanya. Biglang nag-alab at sumulpot ang kanyang celestial origin energy. Ang Thousand Phantoms Ice Fox. Walang kaaway si Marco sa buhay niya, ngunit wala na siyang ibang hinahangad pa kundi ang patayin ang Thousand Phantoms Ice Fox. Ang Woods at ang Davis ay magkaaway na talaga. Ang paglitaw ng Thousand Phantoms Ice Fox sa Davis ay isang banta sa Woods. Kaya naman, kailangan niyang patayin si Tanya. Hindi niya hahayaang guluhin ng Thousand Phantoms Ice Fox ang balanse ng kapangyarihan sa Phantom Fox clan. Plano mo bang patayin si Tanya? Malamig na tanong ni Alvin habang nakapikit. Ang mga kaaway ni Tanya ay mga kaaway din niya, kung tutuusin. Sa sandaling ito, nang maramdaman ang balak pumatay ni Marco, ipinaalala ni Hylan, ang leader ng angkan ng Zhang clan sa Phantom Fox clan, kay Marco sa pamamagitan ng voice transmission. Marco, huwag mong kalimutan ang dalawang Celestial Emperor na kasama nila. Sa tingin mo ba ay ipapakita niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Thousand Phantoms Ice Fox nang walang dahilan? Labis na nabigla si Marco sa pagtuklas sa pagkakakilanlan ng Thousand Phantoms Ice Fox kaya't sandaling nawala kanyang matinong pagpapasya at hindi niya makontrol ang balak na pumatay na nagmumula sa kanyang katawan. Mabuti na lang at ang mabilis na paalala ni Hylan ang nagpabalik sa kanya sa kanyang katinoan. Kaya ikaw ang gustong pumatay kay Tanya? Tanong ni Yandel habang kumikinang ang mga mata niya at humakbang pasulong. Nakaramdam si Marco ng matinding pressure nang humakbang papalapit si Yandel. Alam na niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng mensahe ni Patrick, at alam niyang wala siyang laban dito. Sa huli, tiningnan niya ito at nagtanong sa mapagpakumbabang tono, maaari ko bang malaman kung sino ka? Si Yandel, ang pinuno ng mga anak ni Mosi sa Thousand Tribulation Sword Sect, walang pakialam na sagot ni Yandel. Nang marinig ang sagot ni Yandel, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Marco at Hylan. Bagamat nasa langit ng Jade Emperor ang Thousand Tribulation Sword Sect, kumalat na ang kanilang reputasyon. Kung tutuusin, ang sekta ay dating puwersang panglangit. Bagamat isa na itong puwersang pang grade 1 ngayon sa teritoryo ng Darkland, napakalakas pa rin ng sekta. Bagamat ang Phantom Fox clan ay isa ring puwersang pang grade 1 tulad ng sekta, ang Phantom Fox clan ay hindi kayang tapatan ng sekta. May mga bali-balitang may ilang powerhouse sa Thousand Tribulation Sword Sect na maihahambing sa mga tinaguriang Celestial Emperor. Kabilang sa kanila, mayroong isang pares ng powerhouse na kilalang kayang pumatay ng mga tinaguriang Celestial Emperor kapag nagsanib puwersa sila. Narinig lamang nila ang tungkol sa pares ng Celestial Emperor na ito mula sa Thousand Tribulation Sword Sect at hindi sila masyadong pamilyar sa iba pang mga powerhouse sa Thousand Tribulation Sword Sect. Alam nilang ang dalawang powerhouse mula sa Thousand Tribulation Sword Sect ay tinatawag na Fernan mula sa Gonji Progeny at Yandel mula sa Mosi Progeny. Kung isa-isa, ang kanilang lakas ay maihahambing sa isang Celestial Emperor. Gayunpaman, kung magsasanib puwersa sila, higit pa sa kaya nilang pumatay ng mga tinatawag na Celestial Emperor. Hindi makapaniwalang tumingin si Hylan kay Yandel bago niya ibinaling ang tingin sa malamig at malungkot na taong nakatayo sa likuran niya. Nagtanong siya, ikaw si Lord Yandel? Kung gayon, AA. Ikaw ba si Lord Fernan? Ano sa tingin mo? Sagot ni Yandel. Pagbati, mga ginoo. Ako si Hylan, ang pinuno ng angkan ng Zhang sa pangunahing angkan ng Phantom Fox sa Heavenly Territory. Humihingi ako ng paumanhin sa aming kakulangan ng pagtanggap. Patawarin mo kami. Formal na yumuko muli si Hylan upang magbigay galang kina Fernan at Yandel. Sa sandaling ito, basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang likod. Kung nalaman niya sana ang kanilang mga pagkakakilanlan ng mas maaga, mas lalo pa sana siyang magiging magalang. Nang yumuko si Hylan at susundan na sana ito ni Marco, tumawa si Yandel. Itinaas ni Yandel ang kanyang kamay habang may espadang nakatutok kay Marco.
Malalaman ng mga nakakaalam na ang espada ay ang maalamat at mahalagang espada ng Thousand Tribulation Sword Sect, ang Mosi Celestial Sword. Natural na hindi ito ang sikat na Mosi Sword mula sa lupa, isang planeta sa Yanhuang Realm. Ito ay isang Emperor-grade celestial weapon na hiniling ng mga tagapagtatag ng sekta sa isang panday ng armas na Pandayin. Noong nakaraan, ang mga tagapagtatag ng Thousand Tribulation Sword Sect ay umupa ng mga panday ng armas upang gumawa ng 10 Emperor-grade Celestial Swords. Naglakbay sila sa malalayong lugar sa iba't ibang Devata realms upang maghanap ng mga kinakailangang materyales. Sa makatuwid, ang 10 Emperor-grade Celestial Swords sa Thousand Tribulation Sword Sect ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong Emperor-grade Celestial Weapons. Sa katunayan, maihahambing ang mga ito sa Devata Artifacts. Bukod dito, ang isang walang kaluluwang Devata Artifact ay hindi kayang tapatan ang mga ito. Swoosh! Susmariosep! Ang Mosi Celestial Sword ay kumikinang ng pula. Kakaiba ang hitsura nito. Tila may mga daluyan ng dugo dito na patuloy na dumadaloy ang dugo sa mga ito. Samantala, matapos matuklasan na ang dalawang emperador sa langit ay sina Fernan at Yandel, alam ni Marco na kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan dahil nasaktan niya sila. Habang pinakawalan ni Marco ang kanyang celestial origin energy nang hindi nagpipigil upang ipagtanggol ang sarili laban sa Mosi Celestial Sword ni Yandel, nagmakaawa siya, Panginoon Yandel, maawa po kayo. Bumuhos. 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 Isang serye ng mga pagsabog na yumanig sa mundo ang umalangaw-ngaw sa hangin habang nagbabanggaan ang mga enerhiya mula sa magkabilang panig. Nagpatuloy ang Mosi Celestial Sword sa landas nito patungo kay Marco matapos masira ang kanyang mga depensa. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Marco habang ang kanyang celestial origin energy ay tumaas at tila tumindi. Kasunod nito, dali-dali niyang inilabas ang mga celestial talisman at mabilis na dinurog ang mga ito. Whoosh! Poy! Susmariosep! Isang pananggalang na harang na nilikha mula sa napakaraming anting-anting ang agad na itinayo sa harap ni Marco at napigilan ang Mosi Celestial Sword ni Yandel. Matapos ilihis ang espada, ang harang ay nanginig ng malakas bago ito naglaho. Tulad ng inaasahan sa isang leader ng angkan ng Phantom Fox Clan. Hindi ko inaasahan na makakakita ng ganito karaming mataas na uri ng depensibong celestial talisman, mahinang sabi ni Yandel habang nakatingin kay Marco ng may paghamak. Samantala, ang Mosi Celestial Sword ay bumalik sa kamay ni Yandel. Panginoon Yandel, paano? Paano kita nasaktan? Bakit mo ako kailangang patayin? Bagamat maraming nagtataglay na pandepensang celestial talisman si Marco, nakaramdam pa rin siya ng takot at kahinaan nang makita niya ang hanggaring pumatay sa mga mata ni Yandel na hindi humuupa. Bukod dito, nasa tabi na ni Yandel si Fernan ngayon. Kung magsasama-sama silang dalawa, mawawala ng silbi ang lahat ng kanyang pandepensang celestial talisman. Ang mga celestial talisman ay tanging laban lamang sa mga ordinaryong celestial emperor ang kayang ipagtanggol. Bukod dito, ang bilang ng mga pag-atake na kayang tiisin ng harang ay hindi walang katapusan. Gusto mong patayin ang nag-iisang disipulo ng aking mga inang Mosi. Paano kita mapapalaya? Nakangising sabi ni Yandel. Nabigla si Marco nang marinig ang mga salita ni Yandel. Agad na naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang Thousand Phantom Ice Fox na gusto niyang patayin ay ang tanging disipulo ng Mosi progeny ng Thousand Tribulation Sword Sect. Dahil medyo sikat sina Fernan at Yandel, kilala rin ng lahat ang mga inapo na kinabibilangan nila. Bukod doon, alam din ng mga tao na ang mga inapo ni Gonji at Mosi ay walang kahit anong disipulo. Ngayong nalaman ni Marco na ang Thousand Phantoms Ice Fox ang naging tanging disipulo ng mga inapo ni Mosi, alam niyang hindi na niya maaaring patayin ang Thousand Phantoms Ice Fox ngayon. Kailangan niyang magplano at gawin ito ng palihim. Kailangan din niyang siguraduhing hindi mag-iiwan ng anumang bakas na magbabalik sa kanya. Kung hindi, isang sakuna ang darating sa woods ng Phantom Fox Clan. Maaaring hindi kayang lipulin ni Yandel ang kanyang angkan ng mag-isa, ngunit kung kasama si Fernan, hindi ito magiging mahirap na gawain. Dahil kambal sina Yandel at Fernan, wala bang gagawin si Fernan para tulungan ang kanyang kapatid? Madilim ang ekspresyon ni Marco habang malalim ang iniisip. Whoosh! Poy! Susmariosep! Sa sandaling ito, biglang nawala si Fernan at muling lumitaw sa likuran ni Marco.
Isang sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa hangin nang itinaas ni Fernan ang kanyang kamay. Agad na tumama ang isang espada kay Marco. Samantala, hindi napansin ni Marco na nasa likuran niya si Fernan dahil ang atensyon niya ay nakatuon kay Yandel. Gaya ng inaasahan, bigla na lang siyang napatay ni Fernan. Ang bilis. Hindi napigilan ni Alvin na mapasigaw nang makita niyang gumalaw si Fernan. Ang bilis ni Fernan ay hindi mas mababa sa bilis ng teleportation profundity kaya maiisip ng isa kung gaano kalakas ang bilis ni Fernan na pinalakas ng batas ng hangin. Naisip niya sa sarili, napakabilis niya. Sa bilis niya, hindi mahirap para sa kanya na maabutin ako kahit gamitin ko pa ang teleportation profundity. Si Marco, ang pinuno ng angkan ng Woods, ang pinuno ng pangunahing Phantom Fox clan sa Heavenly Territory, ay napatay sa isang kisap mata sa harap ni Hylan at ng iba pang mga elder. Lahat sila, maliban kay Jethro, ang Grand Elder ng Woods, ay hindi nang ahas na gumalaw kahit isang kalamnan nang masaksihan nila ang pagkamatay ni Marco. Dahil kayang patayin ng kambal si Marco, hindi na mas mahirap pa sa pagpitik ng kanilang mga daliri kung gugustuhin silang patayin ng kambal. Napalunok si Hylan. Hindi niya inaasahan na makikita niyang mamamatay ng ganito katagal ang kanyang karibal sa harap niya. Kahit magkaribal sila, nasa iisang angkan pa rin sila. Hindi niya maiwasang makaramdam ng simpatiya sa pagkamatay ni Marco. Gayunpaman, ayaw niyang matulad sa kanyang karibal kaya determinado niyang sinabi, "Mga Ginoo, hindi kailanman sasaktan ng Zhang clan si Miss Tanya." Nakahinga ng maluwag si Hylan dahil hindi siya masyadong mapilit na patayin ang Thousand Phantoms Ice Fox. Bagamat maaaring magdulot ng banta sa Zhang clan ang paglitaw ng Thousand Phantoms Ice Fox sa Davis, ang relasyon sa pagitan ng dalawang angkan ay hindi kasing tensyonado kumpara sa Woods. Kung tunay siyang may kinikimkim na galit kay Tanya, hindi niya mapipigilan ang kanyang balak na pumatay nang makita niya ang tunay na anyo ni Tanya. Sa sandaling ito, si Jethro, ang dakilang elder ng Woods, ay nagmamadaling nagsabi ng Tame Time, "Mga Ginoo, hinding-hindi aatakihin ng Woods ang Thousand Phantoms Ice Fox." Tiningnan niya sina Fernan at Yandel nang may takot habang nagsasalita. 3,254. Si Marco ay isa sa dalawang pinakamalakas na miyembro ng Woods ng pangunahing Phantom Fox clan sa Heavenly Territory. Ang kanyang lakas ay halos maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor, ngunit napakadali niyang napatay ni Fernan. Bagamat ang pag-atake ni Fernan ay isang palihim na pag-atake, alam ng mga miyembro ng Phantom Fox clan na naruroon sa pinangyarihan na kung magsasama-sama sina Fernan at Yandel, hindi pa rin sila makakalaban ni Marco. Lalo na't isang Marco, kahit na 10 Marco sila, hindi pa rin sila makakalaban ni Fernan at Yandel kung magsasama-sama sila. Dahil alam nila ito, kahit na pagkatapos ng pagkamatay ni Marco, si Hylan at ang iba pa ay sumuko na lamang sa kambal dahil sa takot na ilabas ng kambal ang kanilang galit sa kanila. Mula ngayon, kung may matuklasan akong sino man sa inyo ang maglalakas loob na magplano laban kay Tanya, lilipulin ko ang buong angkan ninyo. Sabi ni Yandel habang malamig na kumikislap ang mga mata habang nakatitig kay Hylan at sa iba pa. Magtiwala ka, Panginoon. Kahit na ang ating Zhang clan ay magkaroon ng 100 beses na lakas ng loob, hindi pa rin tayo maglalakas loob na magplano laban kay Miss Tanya, sabi ni Hylan na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Panginoon ko, ganoon din sa Woods, mabilis na dagdag ni Jethro, ang dakilang elder ng Woods. Para bang natatakot siyang atakihin siya ni Yandel kung mabagal siyang tumugon. Sana ituparin mo ang mga pangako mo. Matigas na tinitigan ni Yandel si Hylan at ang iba pa bago siya, sina Fernan, Alvin, at Tanya ay tumalikod at umalis. Saka lang bumalik sa dati ang katinoan ni Hylan at ng iba pa nang umalis ang grupo ng mga mapang-ipong tao. Pangiti na lamang silang lahat ng mapait. Pinuno ng angkan, tila ang Thousand Phantoms Ice Fox ang babaeng pinapunta ko kay Genie para imbestigahan. Narinig ko silang tinatawag silang Tanya, sabi ni Patrick, ang Grand Elder ng Zhang clan, nang mapagtanto niya ito. Walang saysay na banggitin pa ito ngayon. Hindi ko inaasahan na ang Thousand Phantoms Ice Fox ng henerasyong ito ay sumali sa prestihiyosong Thousand Tribulation Sword Sect. Umiling si Hylan. Kung hindi naman talaga ito kinakailangan, ayaw niyang pukawin o sakta ng Thousand Tribulation Sword Sect. Bukod dito, si Yandel ay maituturing na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Thousand Tribulation Sword Sect. Nakahinga silang lahat ng maluwag dahil nakaligtas sila sa kamatayan.
Kasunod nito, nagpaalam si Jethro kay Hyland at pinauwi ang mga miyembro ng kanyang angkan. Nasa krisis ang kanilang angkan ngayon dahil napatay ang pinuno ng kanilang angkan. Tiyak na magugulo ang angkan sa loob ng ilang panahon. Pagkatapos umalis ng mga tao mula sa woods, kumislap ang mga mata ni Patrick habang sinasabi niya, pinuno ng clan, na wala na ng pinuno ang woods. Magiging magulo ito para sa kanila. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataon at kontrolin ang kanilang mga ugat na celestial crystal? Bagamat ang Zhang Clan at Woods ay mga miyembro ng Phantom Fox Clan at kadalasang nagkakaisa laban sa mga tagalabas, maraming maliliit na alitan sa pagitan nila. Siyempre, hindi natin maaaring palampasin ang isang magandang pagkakataon, sabi ni Hyland habang kumikislap ang kanyang mga mata. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang patuloy niyang sinasabi kay Patrick, Grand Elder, ipasa mo ang aking utos. Mula ngayon, lahat ng miyembro ng Zhang Clan ay ipinagbabawal na manghuli sa Thousand Phantoms Ice Fox. Sa katunayan, kung may makakita sa mga miyembro ng Woods na sinusubukang makuha ang Thousand Phantoms Ice Fox, dapat nila itong tulungan ng buong lakas. Kung hindi sila kayang talunin ng mga tao mula sa Woods, iulat mo agad sa akin. Tumingin si Hyland sa direksyon kung saan naroon ang Woods ng may kahulugan habang patuloy na sinasabi, sana ay hindi susuko ang mga miyembro ng Woods at magplano laban sa Thousand Phantoms Ice Fox. Kung matutulungan natin ang Thousand Phantoms Ice Fox, maaaring makapagtatag tayo ng relasyon sa Thousand Tribulation Sword Sect. May bahid ng pag-asa na makikita sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, mukhang dapat akong maghanda ng isang malaking regalo para sa Davis ng Phantom Fox Clan sa Jade Emperor Heaven upang batiin sila. Samantala, pagkatapos umalis sa pangunahing lupain ng Phantom Fox Clan sa Heavenly Territory, sinabi ni Yandel, Alvin, kahit na walang mga may titulong Celestial Emperor sa lupain ng Phantom Fox Clan, hindi ibig sabihin na wala ng iba roon. Ang Phantom Fox Clan ay umiiral ng napakaraming taon, tiyak na mayroon silang mga napakalakas na elite sa Spirit Overarching Territory. Upang maging tumpak, malamang na sila ang nasa sentro ng Spirit Overarching Heaven. Sa makatuwid, hindi matalino para sa amin na tuluyang lipulin ang Phantom Fox Clan sa ngayon maliban kung lalampas sila sa hangganan. Nanginig si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Yandel. Ipinahiwatig ng mga salita nito na naisip niyang lipulin ang pangunahing Phantom Fox Clan sa Heavenly Territory. Kahit ano paman, ang Phantom Fox Clan ay isang Grade 1 force pa rin. Sa sandaling ito, ramdam na ramdam niya ang kanyang kahinaan kahit na bumuti ng husto ang kanyang lakas. Malayong malayo pa rin siya kay Yandel. Na kumalma siya, sumagot siya, Senyor, sapat na ito. Sa tingin ko ay hindi na maglalakas loob ang Phantom Fox Clan na kumilos laban kay Tanya. May iba ka pa bang gustong puntahan? Tanong ni Yandel kay Alvin. Hindi. Umiling si Alvin. Maaari na tayong bumalik. Gayunpaman, pagkasabi ni Alvin, tumingin si Tanya sa kanya at sinabing, kapatid na Alvin, gusto kong hanapin ang aking ina. Nang marinig ang mga salita ni Tanya, nabahala si Alvin para sa kanya. Tumingin siya kay Yandel at sinabing, Senyor, maaari ba tayong bumalik sa Phantom Fox Clan dito para magtanong tungkol sa kinaroroonan ng ina ni Tanya? Tumango si Yandel bilang tugon. Handa siyang tulungan si Tanya na mahanap ang kanyang ina dahil si Tanya ay disipulo ng kanyang mga anak na Mosi. Bukod dito, medyo nasiyahan siya sa kanyang disipulo. Hindi na kailangang sabihin pa dahil pumayag si Yandel na samahan sina Alvin at Tanya, tiyak na susunod din si Fernan. Hindi niya hahayaang gumala ng mag-isa ang kanyang kakambal na babae sa labas ng Thousand Tribulation Sword Sect. Si Hyland, ang pinuno ng angkan ng Zhang Clan ng Phantom Fox Clan, ay tiyak na hindi inaasahan na babalik ng ganito kaga si Alvin at ang iba pa. Magalang niya silang binati at pinangunahan papasok sa pangunahing bulwagan ng Zhang Clan. Tiningnan niya sina Fernan at Yandel at magalang na nagtanong, mga Panginoon, mayroon ba akong maitutulong para sa inyo? Nang makita si Yandel na nakatingin kay Alvin, inilipat din ni Hyland ang kanyang tingin kay Alvin. Prangkang nagtanong si Alvin, leader ng angkan Zhang, kilala mo ba si Diana Davis mula sa Davis? Diana. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Hyland nang marinig ang mga salitang ito. Panginoon ko, bakit ninyo itinatanong ang tungkol kay Diana? Kilala ninyo ba siya? Si Diana ang ina ni Tanya. Sumulyap si Alvin kay Tanya bago ibinalik ang tingin kay Hyland.
Base sa ekspresyon ng pinuno ng angkan na si Zhang, mukhang kilala mo ang ina ni Tanya. Siya. Siya ba talaga ang anak ni Diana? Naging komplikado ang ekspresyon ni Hailan. Bamantong hininga siya, karma siguro ito. Karma. Kumunat ang noo ni Alvin. Hindi napigilan ni Tanya na nakatayo sa tabi ni Alvin na tanungin si Hailan, kilala mo ba ang nanay ko? Siyempre naman. Walang sino man sa Phantom Fox Clan ang hindi nakakakilala sa iyong ina. Ngumiti ng mapait si Hailan. Sa katunayan, magkaibigan kami ng iyong ina noong bata pa kami. Bago lumipat ang Davis mula sa Spirit Overarching Heaven patungo sa Jade Emperor Heaven, ang ari-arian ng Davis ay matatagpuan malapit sa mga ari-arian ng Zhang Clan at Woods. Isa siyang napakaganda. Tila lumambot ang kanyang mga mata at puno ng nostalgia nang magsalita siya. Si Diana ay isang kaakit-akit na kagandahan. Minsan, kahit si Hailan ay sinubukan siyang ligawan. Sa kasamaang palad, tinanggihan siya nito. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto ng negatibo sa kanilang pagkakaibigan. Matapos mapatalsik si Diana mula sa Davis, iniwan niya ang Jade Emperor Heaven at bumalik sa Spirit Overarching Heaven upang humingi ng tulong dito. Gayunpaman, hindi niya talaga inaasahan na ang anak ni Diana ay ang Thousand Phantoms Ice Fox na lilito lamang minsan sa bawat 1,000,000 taon. Ngayong mas nagmasdan ko ng mabuti, masasabi kong kamukha mo talaga ang iyong ina. Gayunpaman, mas kamukha mo ang iyong ama. Mas maganda ka kaysa sa iyong ina. Sabi ni Hailan. Kay kilala mo rin ba ang tatay ko? Nanlaki ang mga mata ni Tanya. Napuno siya ng emosyon nang marinig ang mga salitang iyon. Hinanap ng nanay mo ang tatay mo. Bamantong hininga si Hailan. Hindi ko alam kung buhay pa sila. Tutal, nakapagpagalit sila sa isang puwersang nasa antas langit, at walang paraan na mapapatawad sila ng puwersang nasa antas langit na iyon. Isang puwersang nasa antas langit. Kumunat ang noo ni Alvin. Hindi niya inaasahan na ang ina ni Tanya ay masasangkot sa isang puwersang nasa antas langit. Noong nasa kasagsagan pa ang Thousand Tribulation Sword Sect, isa rin silang puwersang nasa antas langit. Pinuno ng angkan Zhang, maaari mo bang ipaliwanag pa? Seryosong tanong ni Alvin. Ang mga salita ni Hailan sa ngayon ay hindi nakapagpaliwanag ng marami at nag-iwan kay Alvin na nalito. Paano nasangkot ang ina at ama ni Tanya at napukaw ang isang puwersang nasa antas langit? Ang ina ni Tanya, si Diana, ang pinakamagandang babae sa aming Phantom Fox Clan. Marami siyang mga humahabol sa angkan, at isa rin ako sa kanila, sabi ni Hailan. Gayunpaman, ang lalaking matagumpay na nakabihag sa puso niya ay hindi miyembro ng angkan. Isa siyang mapagmataas na prodigy mula sa isang puwersang nasa antas langit. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Ang punto ay ang mapagmataas na prodigy na ito ay mayroon ng nakabinbing arranged marriage sa isang babaeng prodigy mula sa ibang puwersang nasa antas langit. Dahil pinawalang bisa niya ang arranged marriage, tuluyan niyang pinukaw ang puwersang kinabibilangan niya. Hindi lamang siya pinatalsik, ibinigay pa siya ng puwersang kinabibilangan niya sa puwersa ng babaeng prodigy. Hinanap ako ni Diana noong oras na iyon para makakuha ng impormasyon. Ang lahat ng sinabi ko sa iyo ay ang impormasyong natagpuan ko para sa kanya. Pagkatapos, ang alam ko lang ay pumunta siya sa puwersang nasa antas langit na iyon para hanapin ang iyong ama. Tumingin siya kay Tanya at nagpatuloy sa pagsasabing, hindi ko inaasahan na magkakaroon silang dalawa ng anak na babae, at ang anak nila pala ay ang Thousand Phantoms Ice Fox. Karma. Ito talaga ang karma. Umiling siya pagkatapos niyang magsalita. Naalala ni Hailan na hindi nagtagal pagkaalis ni Diana, agad na inanunsyo ng Davis sa Jade Emperor Heaven ang kanyang pagpapatalsik mula sa angkan dahil natatakot sila sa paghihiganti mula sa puwersang nasa antas langit na kinabibilangan ng babaeng prodigy. Kung malaman ng Davis na ang Thousand Phantoms Ice Fox na matagal na nilang hinahanap ay ang anak ni Diana, ano kaya ang magiging reaksyon nila? Bagamat alam ng Phantom Fox Clan na may lumitaw na isang pambihirang Thousand Phantoms Ice Fox, ang alam lang nila ay ang Thousand Phantoms Ice Fox ay mula sa Davis. Walang nakakaalam kung sino ang Thousand Phantoms Ice Fox. 3,255. Aling puwersang nasa antas langit iyon?
Tanong ni Alvin kay Hylan nang makita niyang namutla ang mukha ni Tanya matapos makinig sa mga salita ni Hylan. Pumunta si Diana sa Heavenly Pool Palace ng Boundless Heaven. Ang ama ni Miss Tanya ay ibinigay sa kanila ng puwersang kinabibilangan niya, sabi ni Hylan habang sumusulyap kay Tanya. Ang palasyo ng Langgoyan sa langit. Hindi gaanong nag-react sina Alvin at Tanya nang marinig ang pangalan dahil hindi nila ito pamilyar. Gayunpaman, lubhang nagbago ang ekspresyon ni Yandel. Maging si Fernan ay malungkot sa sandaling ito. Lumingon si Alvin sa kambal para magtanong tungkol sa Heavenly Pool Palace nang makita niya ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Batay sa kanilang mga ekspresyon, alam niyang hindi lamang alam ng kambal ang tungkol sa puwersa, kundi pati na rin ang puwersang ito ay dapat nakakaiba. Gayunpaman, nagtanong pa rin siya, mga senyor, batay sa inyong mga ekspresyon, ligtas bang ipagpalagay na ang Heavenly Pool Palace ay napakalakas? Alvin. Humina ang ekspresyon ni Yandel bago siya ngumiti ng mapait at sinabing, ang palasyo ng Heavenly Pool ay isang puwersang nasa antas langit na nasa itaas panggit ng uri. Gayunpaman, ang kahanga-hanga sa kanila ay hindi ang lakas ng kanilang mga tinaguriang Celestial Emperor, kundi ang Heavenly Emperor ng walang hangganang langit, ang Devata Realm, ay ang tunay na lolo sa ina ng kanilang Palace Master. Bukod dito, ang Heavenly Emperor ng walang hangganang langit ay nasa nangungunang 10 ranggo sa 81 Heavenly Emperor ng Devata Realms. Ito ang dahilan kung bakit kahanga-hanga ang Heavenly Pool Palace. Bago pa makapagsalita si Alvin, ngumiti ng mapait si Hylan at idinagdag, bukod dito, ang babaeng itinadhana para ikasal sa ama ni Miss Tanya ay ang bunsong anak na babae ng Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Sinasabing ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven ay lubos na pumapabor sa apo niyang ito. Natural na nagalit ang Heavenly Emperor ng Boundless nang kanselahin ng ama ni Miss Tanya ang kasal. Ito ang dahilan kung bakit kinailangang palayasin siya ng puwersang kinabibilangan ng ama ni Miss Tanya at ibigay sa Heavenly Pool Palace. Malinaw na marami siyang alam tungkol sa mga bagay-bagay ni Diana. Ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven ay nasa top 10 sa 81 Heavenly Emperors ng Devata Realms. Halos 200 taon na ang nakalipas mula nang umakyat si Alvin sa isang Devata Realm, kaya naman, mayroon siyang kaunting kaalaman tungkol sa Devata Realms. Alam niya ang tungkol sa mga ranggo para sa mga Heavenly Emperors ng 81 Devata Realms kahit na hindi pa niya nakikita ang ranggo noon. Walang duda na ang isang Heavenly Emperor ang pinakamalakas sa Devata Realm na kanyang pinamumunuan. May isip lamang ng isa kung gaano kalakas ang isang Heavenly Emperor na nagawang makapasok sa top 10. Ang pagkakaroon ng ranggo sa top 10 ay nangangahulugan na isa siya sa 10 pinakamalakas na Heavenly Emperor sa 81 Heavenly Emperors. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga nang maisip niya ang lakas ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. Tanya. Naramdaman ni Alvin ang magulong emosyon ni Tanya kaya hinawakan niya ang mga kamay nito. Sinabi ni Hylan kay Yandel, ang tauhan ni Diana ay mula sa Heavenly Sword Mountain, isang puwersang nasa antas langit sa Solitary Destructive Heaven. Panginoon ko, dapat ninyong malaman na ito ay isang sekta ng Sword Celestial. Tumango si Yandel. Ang mga dating Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven ay karamihan ay mga Sword Celestial. Dahil sa mga kadahilanang ito, maraming Sword Celestial ang umuunlad sa Solitary Destructive Heaven. Ang Heavenly Sword Mountain ay isa sa 2 pinakamalakas na puwersa ng Sword Celestial sa Solitary Destructive Heaven. Ang nag-iisang mapanirang langit. Bahagyang nanlumo si Alvin nang mabanggit ang nag-iisang mapanirang langit. Naalala niya si Berting, ang emperador ng langit ng nag-iisang mapanirang langit. Dahil sa kanya, nasangkot si Berting sa gulo. Bagamat hindi pa niya nakikilala si Berting, taos-puso niyang itinuring si Berting bilang kanyang Panginoon. Noong siya ay nasa makamundong kaharian, ang Saint Province Realm, nakuha niya ang pamana ni Berting, ang Sovereign Heart Sword. Nang sabihin niya kay Fernan na hindi niya matatanggap si Fernan bilang kanyang Panginoon, lahat ng ito ay dahil kay Berting. Kumislap ang malamig na intensyong pumatay sa mga mata ni Alvin habang iniisip niya ang sarili, sana ay makaligtas si Senior Berting sa impyerno ng Azurea. Kung hindi, hindi lang si Octavius ang mapapatay ko, kundi lilipulin ko rin ang buong Yun Clan.
Gayunpaman, ito lang ang alam ko. Ngumiti ng mapait si Hylan. Pagkatapos, tumingin siya kay Tanya at pinayuhan ito, "Iha, sa lakas mo ngayon, wala ka nang magagawa para matulungan ang mga magulang mo. Gayunpaman, masasabi ko sa iyo nang sigurado na buhay pa ang iyong ina." Pagkatapos niyang magsalita, kumuha siya ng isang soul pearl at iniabot ito kay Tanya. "Ang soul pearl na ito ay pag-aari ng iyong ina." "Ina." Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Tanya habang mahigpit niyang hawak ang soul pearl. "Binibini, iminumungkahi kung huwag kang kumilos ng padalos-dalos bago ka maging isang tituladong Celestial Emperor." Nihalata ni Hyla na sabik na si Tanya na magmadaling pumunta sa Heavenly Pool pala sa Boundless Heaven para hanapin si Diana kaya nagpasya siyang ipaalala ito sa kanya. "Salamat, pinuno ng angkan na si Zhang." Matapos magpasalamat si Alvin, hinawakan niya ang kamay ni Tanya at umalis kasama sina Fernan at Yandel. Isang mabigat na kapaligiran ang nanatili sa paligid ng quartet kahit na nakaalis na sila sa Phantom Fox Clan. "Kapatid na Alvin, gusto kong pumunta sa walang hangganang langit," sabi ni Tanya kay Alvin. "Sige." Tumanggo si Alvin. Naintindihan niya ang nararamdaman ni Tanya kaya hindi siya tumutol, lalo na't malamang na pupunta lang ito roon para kumuha ng impormasyon. Pagkatapos magsalita ni Alvin, mariing sinabi ni Yandel, "Hindi. Gamit ang kasalukuyan mong lakas, kamatayan lang ang hinahanap mo kung pupunta ka sa Heavenly Pool pala sa Boundless Heaven ngayon." "Senior." Ngumiti si Alvin nang may pag-aalinlangan. Gusto niyang hikayatin si Yandel na palayain sila. Gayunpaman, sumingit si Yandel, "Naiintindihan ko ang nararamdaman ni Tanya, pero hindi kayo maaaring umalis. Bakit hindi muna tayo bumalik sa Thousand Tribulation Sword Sect? Manatili kayong dalawa sa sekta habang kami ng kapatid ko ay pupunta sa Boundless Heaven para kumuha ng impormasyon." Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nagliwanag ang mga mata nito. Mabuti na handa silang pumunta sa walang hangganang langit upang tulungan si Tanya. Dahil kaya nilang patayin ang isang may titulong Celestial Emperor kung magsasama-sama sila, hindi magiging mahirap para sa kanila na mangalap ng impormasyon tungkol sa Heavenly Pool Palace. "Salamat, mga nakatatanda." Taos-pusong ipinahayag ni Alvin ang kanyang pasasalamat. Kung tutuusin, hindi naman obligado si Yandel na tulungan sila ngunit ginawa pa rin niya ito. Nakaramdam siya ng utang na loob dito. Humarap si Yandel kay Tanya at sinabing, "Tanya, pupunta kami ni Fernan sa Heavenly Pool Palace sa Boundless Heaven para imbestigahan ang kinaroroonan ng mga magulang mo. Kung hindi nila ikinukulong ang ina mo, ibabalik ko siya sa iyo." "Salamat, pinuno ng mga lahi." Taos-pusong pasasalamat ni Tanya kay Yandel. Habang naglalakbay sila patungo sa Devata Realm Transporting Formation upang ibalik sila sa Thousand Tribulation Sword Sect sa Darkland Territory ng Jade Emperor Heaven, hindi napigilan ni Alvin na magtanong, "Senior, narinig mo na ba ang tungkol sa Azrael, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa lahat ng Devata Realms?" "Azrael." Nagbago ang ekspresyon ni Yandel nang marinig ang mga salita ni Alvin. Kahit ang ekspresyon ni Fernan ay bahagyang nagbago. "Alvin, bakit mo tinatanong ang tungkol sa impyerno ng Azure?" tanong ni Yandel. "Napilitang tumakas ang isang elder ko papunta sa impyerno ng Azure," sagot ni Alvin nang may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ang impyerno ng Azure ay kilala bilang isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa 7 pinakamapanganib na lugar sa Devata Realm. Sinasabing tanging ang mga emperador sa langit na nasa nangungunang 3 lamang ang may kakayahang mabuhay sa impyerno ng Azure, at iyon ay sa kondisyon na hindi sila maglalakbay ng masyadong malalim sa impyerno ng Azure. Seryosong sabi ni Yandel, "Maliban na lang kung ang matandang iyon sa iyo ay naging isang Diyos, malamang na hindi siya makakaligtas sa impyerno ng Azure." Pagkatapos ng isang putukan, biglang nagsalita si Yandel, "Teka, narinig ko kamakailan na may isang taong nakalabas mula sa impyerno ng Azure kahit na hindi pa siya naging Diyos. Sa katunayan, nakipagsapalaran pa siya sa kaibuturan ng impyerno ng Azure. Sino yan?" tanong ni Alvin na may mapang-asar na ekspresyon sa mukha. Dahil may isang taong hindi Diyos na nakatakas mula sa impyerno ng Azure, may posibilidad na makaligtas din si Bert Ing.
Si Berting iyon, ang emperador ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit, sabi ni Yandel. Nang marinig ang mga salita ni Yandel, natigilan si Alvin. Hindi niya inaasahan na ang taong nakaligtas sa impyerno ng Azure ay si Berting. Tila nalilito siya habang nagtatanong, Senior. Sigurado ka bang galing sa impyerno ng Azure si Senior Berting? Oo. Tumanggaw si Yandel. May bahid ng paggalang na makikita sa mga mata niya nang sabihin niya, hindi lang siya nakaligtas sa impyerno ng Azure, kundi bumalik pa siya sa solitary destructive heaven para patayin ang emperador sa langit na umagaw sa kanyang posisyon. Hindi maitago ni Alvin ang kanyang kagalakan at ginhawa nang marinig niya ang mga salita ni Yandel. Sa buong panahong ito, nakaramdam siya na magkakasala dahil kasalanan niya kung bakit nasangkot si Berting sa gulo. Matapos malaman na nakaalis ng buhay si Berting sa impyerno ng Azure, pakiramdam niya ay may natanggal na pasanin sa kanyang mga balikat. Sa oras na ito, sa wakas ay nakarating na ang quartet sa Devata Realm Transporting Formation. Hindi nagtagal ay bumalik sila sa Thousand Tribulation Sword Sect sa Darkland territory ng Jade Emperor Heaven. Samantala, sa buong paglalakbay, patuloy na iniisip ni Alvin kung dapat ba niyang bisitahin si Berting sa solitary destructive heaven. Bukod dito, maaari niyang hilingin kay Berting na tumulong sa usapin ni Tanya. Gayunpaman, kalaunan ay binaliwala niya ang ideyang iyon. Si Senior Berting ang Heavenly Emperor ng solitary destructive heaven, kung tutuusin. Sigurado akong marami na siyang iniwang pamana, at marami rin siyang tagapagmana ng mga pamana niya. Malamang isa ako sa marami. Bukod pa rito, ang pamana na minana ko ay mula sa makamundong kaharian kaya malamang hindi na ito gaanong mahalaga. Bukod doon, hindi dahil lang sa humingi ako ng pabor, ibig sabihin noon ay pumayag na siya. Isa siyang Heavenly Emperor ng isang Devata Realm kung tutuusin. Pagkatapos bumalik sa Thousand Tribulation Sword Sect, sina Fernan at Yandel ay agad na umalis patungong Boundless Heaven habang sina Alvin at Tanya ay nanatili sa sekta. 3,256. Tanya, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang nanay mo. Pagkatapos umalis ni Fernan at Yandel, dinala ni Alvin si Tanya sa Gonji Peak. Inalo niya ito habang umakyat sila sa tuktok. Kapatid na Alvin, kumusta naman ang tatay ko? Sa tingin mo ba ayos lang din siya? Dati, ang alam lang niya ay ang kanyang ina. Wala siyang alam tungkol sa kanyang ama. Ngayong mas marami na siyang nalaman tungkol sa kanyang ama, natural lang na magsimula siyang mag-isip at mag-alala tungkol dito. Sigurado akong magiging maayos din siya, nakangiting sabi ni Alvin at sinabing, kung tutuusin, ang ginawa lang niya ay kanselahin ang kasunduan sa kasal. Hindi nila basta-basta maaaring kitilin ang buhay niya dahil doon, di ba? Malamang na ikinulong lang nila siya sa Heavenly Pool Palace para pagnilayan niya ang kanyang pagkakamali. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, sa katunayan, hindi siya ganoon ka-optimistiko. Ang Heavenly Pool Palace ay hindi isang ordinaryong puwersang nasa antas langit dahil mayroon silang suporta ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. Kung hindi sana ibinigay ng Solitary Destructive Heaven's Heavenly Sword Mountain ang ama ni Tanya sa Heavenly Palace Pool. Patuloy na inalo ni Alvin si Tanya. Tanya, ang magagawa mo ngayon ay maglinang habang hinihintay natin ang pagbabalik ng dalawang pinuno ng mga supling. Kung ang iyong ama ay tunay na nakakulong, imposibleng iligtas siya ng iyong ina ng mag-isa. Kailangan mong pagbutihin ang iyong lakas upang matulungan siya. Natural, tutulungan din kita. Mas kumalma si Tanya matapos marinig ang mga salita ni Alvin. Nagningning ang kanyang mga mata sa determinasyon habang sinasabi niya, kapatid na Alvin, kailangan kong maging mas malakas. Mula pa sa simula, hindi masyadong pinahahalagahan ni Tanya ang paglakas. Nahamina na si Alvin, lalo lamang siyang nahikayat na lumakas upang matulungan ito. Gayunpaman, matapos siyang malampasan ni Alvin, sinimulan na niyang mapabayaan ang kanyang cultivation. Hindi na kailangang sabihin, ngayong nalaman na niya ang kalagayan ng kanyang mga magulang, determinado siyang lumakas. Sasamahan kita. Sabay-sabay tayong maglinang, sagot ni Alvin. Bago umalis si Fernan, sinabihan niya si Alvin na maaari siyang mag-cultivate kahit saan sa Gonji Peak.
Dahil wala si Fernan, maliban kina Alvin at Tanya, wala itong laman. Bukod pa rito, dahil ang dalawa lang ang nag-cultivate, ang Heaven and Spirit Earth energy ay mas mahusay kaysa sa Big Speak. Matapos ang ilang sandali ng paggalugad, natuklasan ni Alvin ang isang sirang platapormang bato sa kalagitnaan ng Gonji Peak. Sa mas malayong bahagi ng sirang platapormang bato ay may isang kuweba. Sa loob ng kuweba, mayroong isang maalikabok na silid. Maliwanag na ang lugar na ito ay dating lugar para sa pagsasaka. Dahil ito ay liblib, nagpasya siyang magsaka rito. Swoosh! 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 Isang bugzo ng hangin ang bumalot sa silid kasabay ng pagkumpas ng kamay ni Alvin na nag-aalis ng alikabok. Pagkatapos, sinabi niya, Tanya, magsaka tayo rito. Naupo si Alvin nang nakakross ang mga paa sa isang higa na bato sa silid kasama si Tanya sa tabi niya at nagsimulang maglinang. Nang siya ay nagkultiba, inilabas niya ang Heaven and Earth Spirit energy na sapat lamang para mapaligiran siya at si Tanya. Dahil hindi niya palaging mapapanatili ang output ng Heaven and Earth Spirit energy habang siya ay nagkultiba, humingi siya ng tulong sa World Cleansing Divine Water. Sa kanyang munting salita, ang banal na puno ng buhay ay lalong lumaki. Sa sandaling ito, ang dalawang Ning Dragon ay nakahiga sa ilalim ng banal na puno ng buhay, na tila natutulog. Gayunpaman, ang totoo ay naglilinang sila. Samantala, 5 enerhiya na may iba't ibang kulay na kabilang sa 5 banal na elemento ang umiikot dito. Lahat ng 5 banal na elemento sa kanyang katawan ay nag-evolve na sa kanilang ika-6 na anyo. Gayunpaman, magiging mahirap para sa kanila na mag-evolve pa sa kanilang ika-7 anyo sa pamamagitan ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa, na kanyang nakuha mula sa labi ng isang kaharian ng mga Diyos, sa kanyang maliit na mundo. Ang tanging paraan para sila ay mag-evolve ngayon ay ang paglamon ng isa pang banal na elemento. Natural, ang mga banal na elemento lamang ang makakalamon ng mga banal na elemento na katulad nila. Halimbawa, ang malalim na banal na metal ay maaari lamang lumamon ng iba pang malalim na banal na metal upang mag-evolve. Ang paglamon ng iba pang mga banal na elemento ay magiging walang silbi. Dahil din dito, hindi kailangang mag-alala si Alvin na magkakaroon ng panloob na labanan sa pagitan ng 5 banal na elemento sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin ang boses ng World Cleansing Divine Water. Little Tian, nakausap ko na ang mga Ning Dragon. Handa ka nilang kilalanin bilang kanilang Panginoon kung mangako kang ibabalik sa kanila ang kanilang kalayaan pagkatapos mong maging isang Diyos. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ng World Cleansing Divine Water. Patuloy na sinabi ng World Cleansing Divine Water, pagkatapos mong maging Diyos, hindi ka na nila matutulungan kaya sa palagay ko dapat kang sumang-ayon sa kanilang kondisyon. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi nag-atubiling sumang-ayon si Alvin sa mga kondisyon ng dalawang Ning Dragon. Habang nakalubog si Tanya sa kanyang cultivation, si Alvin at ang mga Ning Dragon sa kanyang little world ay gumawa ng isang kasunduan sa ilalim ng gabay ng World Cleansing Divine Water. Dahil sa kasunduan, hindi mababawi ng magkabilang panig ang kanilang mga salita. Pagkatapos nito, umungal ang dalawang Ning Dragon upang kilalanin si Alvin bilang kanilang Panginoon. Sa kasamaang palad, hindi sila maintindihan ni Alvin. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Hindi mahalaga kung hindi sila magkaintindihan basta't naiintindihan ng mga Ning Dragon kung kailan o kung sino ang gusto niyang atakihin nila. Matapos makitungo sa mga Ning Dragon, sinimulan ni Alvin na higupin ang Heaven and Earth Spirit energy at nagsimulang mag-cultivate. Pagkaraan ng 1 taon, sa wakas ay bumalik sina Fernan at Yandel. Nang makita ni Alvin ang kambal, tumingin siya kay Yandel at nagtanong ng walang paligoy-ligoy, "Senyor, may nalaman ka ba?" Sumulyap si Yandel kay Tanya na nakatayo sa tabi ni Alvin bago niya sinabi, buhay pa ang ama ni Tanya. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Alvin at Tanya nang marinig ang mga salita ni Yandel. Patuloy na sinabi ni Yandel, may magandang balita at masamang balita. Agad na nanigas sina Alvin at Tanya. Diretsyong sinabi ni Yandel, ang ina ni Tanya ay nakakulong din sa Heavenly Pool Palace. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Alvin at Tanya. Isa nga itong masamang balita.
Sa madaling salita, ang mga magulang ni Tanya ay parehong ikinulong ng Heavenly Pool Palace, isang puwersang nasa antas langit sa Boundless Heaven. Senior, alam mo ba ang eksaktong lokasyon nila sa Heavenly Pool Palace? Tanong ni Alvin kay Yandel. Alam niyang hindi magiging maganda ang pakikitungo ng Heavenly Pool Palace sa mga magulang ni Tanya. Hindi sila mga bisita kundi mga bilanggo. Wala akong ideya. Umiling si Yandel. Sinubukan naming gamitin ang pangalan ng Thousand Tribulation Sword Sect para bisitahin ang Grand Elder ng Heavenly Pool Palace para malaman ang higit pa. Sinubukan ko siyang tanungin, pero halatang iniiwasan niyang pag-usapan ang bagay na iyon. Malamang na hindi maganda ang pagtrato sa mga magulang ni Tanya sa Heavenly Pool Palace gaya ng maaaring nahulaan mo. Ang maganda at malinaw na mga mata ni Tanya ay napuno ng pagkabalisa nang marinig niya ang mga salita ni Yandel. Maging ang ekspresyon ni Alvin ay malungkot sa sandaling ito. Bagamat buhay pa ang mga magulang ni Tanya, walang duda na nagdurusa sila. Bagamat nahulaan na niya na hindi magiging maayos ang pakikitungo sa mga magulang nito, hindi niya alam ang lawak ng pagmamaltrato sa mga magulang nito ng Heavenly Pool Palace. Sa sandaling ito, tumingin si Tanya kay Alvin at determinadong sinabi, "Kapatid na Alvin, gusto kong pumunta sa Heavenly Pool Palace." Tanya, tiyak na pupunta tayo sa Heavenly Palace. Gayunpaman, kailangan nating magkaroon ng plano. Hindi tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos. Magiging kontraproduktibo lamang ito kung kikilos tayo ng padalos-dalos. Kahit ang mga pinuno ng mga inapo ay hindi makakaalam ng marami. Walang silbi kung pupunta tayo roon ngayon, sabi ni Alvin, na sinusubukang pigilan si Tanya na pumunta sa Heavenly Palace Pool ngayon. Natahimik si Tanya nang marinig ang mga salita ni Alvin. Alam niyang tama ito. Sa sandaling ito, sinabi ni Yandel, kung talagang gusto mong pumunta sa Heavenly Pool Palace, hindi naman imposible. Kada 1,000 taon, ang Heavenly Pool Palace ay mangangalap ng mga disipulo mula sa labas. Ang gusto kong sabihin ay mangangalap sila ng mga disipulo pagkatapos ng 20 taon. Ang mga wala pang 1,000 taong gulang at kayang makapasa sa kanilang mga pagsusulit ay tatanggapin bilang mga disipulo. Ang mga pagsusulit ay batay sa cultivation base at edad ng isang tao. Dahil sa inyong lakas at murang edad, pareho kayong hindi dapat magkaroon ng problema sa pagsali sa Heavenly Pool Palace. Sasali sa Heavenly Pool Palace. Muling nagliwanag ang mga mata ni Tanya. Bahagyang kumunot ang noo ni Alvin. Bahagyang napakunot ang noo ni Alvin. Bagamat isa itong magandang solusyon, hindi niya naramdaman na ito ang tamang gawin dahil kakasali pa lang niya sa Thousand Tribulation Sword Sect. Si Fernan, na tila naiintindihan ang problema ni Alvin, ay tumingin kay Alvin nang may pasasalamat. Nakangiting sabi ni Yandel, Alvin, ang pangunahing dahilan mo sa pagsali sa Heavenly Pool Palace ay para lamang sa mga magulang ni Tanya, wala nang iba. Mananatili ka pa ring disipulo ng Thousand Tribulation Sword Sect at ng Gonji Progeny. Palagi ka naming tatanggapin pabalik sa sekta. Salamat, Senior. Tunay na pinahahalagahan ni Alvin ang mga salita ni Yandel at tinanggap ang kanyang mabuting intensyon. Salamat, pinuno ng mga lahi, seryosong sabi ni Tanya habang nakatingin kay Yandel. Ako, si Tanya, ay magpakailanman magiging disipulo ng mga lahi ni Mosi ng Thousand Tribulation Sword Sect. Hindi ito magbabago kahit anong mangyari. Ganito rin ako. Tumanggaw si Alvin. Bagamat maikli lang ang kanilang panahon sa Thousand Tribulation Sword Sect, parang tahanan nila ang sekta dahil sa kabaitan ni Fernan at Yandel. Parang tahanan ng sekta na maaari nilang balikan kahit saan sila magpunta. Ngayon, sige. Casual na inihagis ni Yandel ang isang special ring kay Alvin bago niya ikinumpas ang kanyang kamay at sinabing, sa ating pagbabalik sa Thousand Tribulation Sword Sect, nahulaan na namin ang iyong pag-alis patungo sa Boundless Heaven. Ang mga bagay sa special ring na ito ay makakatulong sa mga kritikal na sandali. Matapos ang kina ni Alvin ang pagmamayari ng special ring, natuklasan niya na may 12-dosenang celestial talisman sa singsing. Walang duda na ang mga celestial talisman na ibinigay sa kanya ni Yandel ay pambihira. Muling naging seryoso ang kanyang ekspresyon.
Bago umalis sina Alvin at Tanya, ipinaalala ni Yandel sa kanila, ang Heavenly Pool Palace ay matatagpuan sa boundless territory ng Boundless Heaven. Makakarating ka sa Heavenly Pool Palace sa pamamagitan ng Devata Realm Transport Information. Malawak ang sakop ng Heavenly Pool Palace. Ang kailangan mo lang gawin ay magtanong-tanong para makarating sa estate ng Heavenly Pool Palace. 3,257. Ang Boundless Heaven ay isa sa 81 Devata Realms. Ang Boundless Territory ang pinakamalaking teritoryo sa Boundless Heaven. Ito rin ang lugar kung saan nagtitipon ang karamihan sa mga powerhouse. Ang mga Celestial Emperor at Celestial Lord ay halos walang katumbas sa Boundless Territory. Ang silangang rehiyon ng Boundless Territory ay pinamumunuan ng Heavenly Pool Palace, isang puwersang nasa antas langit sa Boundless Heaven. Gayunpaman, hindi ito maihahambing sa iba pang puwersang nasa antas langit. Ang lakas nito ay pangkaraniwan lamang. Gayunpaman, ito ay sikat sa mga kapantay nito sa Boundless Heaven dahil sa koneksyon nito sa Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. Ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace ay apo ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. Dahil sinusuportahan ito ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven, natural lamang na kahit ang mas malalakas na puwersang nasa antas langit ay iiwasan ang pag-atake sa Heavenly Pool Palace hanggat hindi ito lumalagpas sa hangganan. May 12 taon pa bago magsimula ang pagpili ng mga disipulo ng Heavenly Pool Palace na nagaganap kada 1,000 taon. Kaya naman, maraming tao na ang nakarating sa lupain ng Heavenly Pool Palace. May mga lalaki at babae mula sa iba't ibang pinagmulan. Ang ilan ay kasama ang kanilang mga nakatatanda at ang ilan ay nag-iisa. Ang tanging pagkakatulad nila ay silang lahat ay wala pang 1,000 taong gulang. Ito lamang ang kinailangan upang makasali sa pagpili ng mga disipulo ng Heavenly Pool Palace. Hanggat ang isa ay wala pang 1,000 taong gulang, maaaring lumahok anuman ang kanyang cultivation base. Tutal, ang pagsusulit para sa bawat kalahok ay itinakda ayon sa kanilang cultivation base at edad. Sa oras na ito, sina Alvin at Tanya ay nakatayo sa di kalayuan mula sa ari-arian ng Heavenly Pool Palace. Tiningnan niya ito at sinabing may katiyakan, mayroon pa tayong 12 taon. Maghanap tayo ng lugar na matitirhan at maglilinang sa loob ng 12 taon bago tayo lumahok sa pagpili ng mga disipulo ng Heavenly Pool Palace. Bahagyang tumango si Tanya bilang tugon habang ang kanyang tingin ay nanatiling nakatuon sa ari-arian ng Heavenly Pool Palace. Gayunpaman, dahil nababalutan ng ulap ng hamog ang ari-arian, tanging malabong anino lamang ng ari-arian ang makikita. Tara na. Hinawakan ni Alvin ang kamay ni Tanya at hinaila siya palayo. Alam niyang kung hindi niya ito dadalhin palayo, tatayo ito rito buong araw at titignan ang lupain ng Heavenly Pool Palace kung saan nakakulong ang mga magulang nito. Naglakbay ng ilang sandali ang dalawa bago sila nakarating sa isang bulubundukin. Agad na nagsimulang magtrabaho si Alvin sa pamamagitan ng pag-ukit ng isang kuweba sa gilid ng bangin, naghahanda para sa pagsasaka ng walang pahintulot sa susunod na 12 taon. Nang magsisimula na sanang mag-cultivate si Alvin, nakita niya ang katawan ni Tanya na nanginginig dahil sa matinding at nagngangalit na emosyon nito. Mabilis niya itong sinabihan, "Tanya, kumalma ka. Paano ka mag-cultivate sa ganoong kalagayan?" "Kapatid na Alvin. Malakas ang kutob ko na ang mga magulang ko ay nasa lupain ng Heavenly Pool Palace. Ramdam na ramdam ko ang pagkabalisa ng dugo sa aking mga ugat." Ngumiti si Alvin nang may pag-aalinlangan habang sinusubukang aliwin siya. Gayunpaman, kailangan pa nating maghintay ng 12 taon bago tayo makapasok sa Heavenly Pool Palace. Tanya, makinig ka sa akin at subukang huminahon para makapag-cultivate ka. Kung ang ating mga pagganap ay namumukod tangi sa panahon ng pagpili ng mga disipulo ng Heavenly Pool Palace, mas madali para sa atin na makuha ang atensyon ng mga matataas na opisyal ng Heavenly Pool Palace. Kung mas mataas ang kanilang ranggo at autoridad, mas maraming bagay ang kanilang malalaman. Matapos makinig sa panghihikayat ni Alvin, pinilit ni Tanya ang sarili na kumalma. Hindi nagtagal ay nalubog na siya sa kanyang cultivation. Nang makita ito, natural na nakahinga ng maluwag si Alvin. Pagkatapos noon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-cultivate.
Dahil sila ay nasa isang dayuhan at bukas na lugar, hiniling ni Alvin sa World Divine Cleansing Water na magtayo ng isang formation na haarang sa pabago bagong enerhiya mula sa kanilang cultivation. Ito ay upang maiwasan ang iba na matuklasan ang mga sekreto ng kanyang little world. Hindi mahalaga kung walang makakaangkin sa aking munting mundo o makakaagaw ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa aking munting mundo. Mamamatay pa rin ako kung may makakatuklas sa mga sekreto ng aking munting mundo. Tiyak na sigurado ito si Alvin. Patuloy niyang iniisip, masyadong mababa ang kasalukuyan kong cultivation base. Kailangan kong makalusot at maging isang 4 phenomenon celestial lord pagkatapos ng 12 taon. Nakalusot lang siya at naging isang 3 talent celestial lord noong siya ay nasa Genius Secret Realms God Secret Treasure. Alam ni Alvin na ang karamihan sa kanyang kasalukuyang lakas ay nagmumula sa batas ng kalawakan at sa mga kapangyarihan ng 5 banal na elemento. Para sa mga naninirahan sa Devata Realms, 12 taon ang lumipas sa isang kisap mata lamang. Ngayong 12 taon na ang lumipas, mas lalong dumami ang mga tao sa labas ng Heavenly Pool Palace. May mga lalaki, babae, binata, lalaking nasa katanghaliang gulang, at maging ang mga matatanda. Mayroong isang grupo na kapansin-pansing pinamumunuan ng isang payat na matandang babae na nakasuot ng maluwag na kulay abong roba. Bagamat ang kanyang payat na pangangatawan ay nagpapamukha sa kanya na mahina, ang matalas na tingin sa kanyang mga mata ay nagpaparamdam sa isang tao na parang nakikita niya ang nasa isip ng isang tao. Sa sandaling ito, inilibot niya ang kanyang tingin sa mga taong nagtitipon sa labas ng estate ng Heavenly Pool Palace at nagpakilala, "Ako si Zenaida Lay, ang Pavilion Master ng Sword Trial Pavilion ng Heavenly Pool Palace." Nang marinig ang mga salitang ito, palihim na nagbulungan ang karamihan. Siya ang Pavilion Master ng Sword Trial Pavilion. Ang Sword Trial Pavilion ng Heavenly Pool Palace ang responsable sa pagpili ng mga disipulo at mga inner disciple. Gayunpaman, bihira ng pangasiwaan ng Pavilion Master ang pagpili ng mga disipulo noon. Nagtataka ako kung bakit siya nagpapakita ngayon. Si Zenaida. Kilala siya bilang ang walang awang emperador sa langit, tama ba? Tama. Isa siya sa mga tinaguriang Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Ang titulong ibinigay sa kanya ay Merciless. Hindi lamang siya ang Pavilion Master ng Sword Trial Pavilion, kundi siya rin ang Vice Palace Master ng Heavenly Pool Palace. May bali-balitang malakas daw siya at nakapatay na raw siya ng 5 may titulong Celestial Emperor. Nabalitaan kong ang walang awang emperador na Celestial ay isa sa 5 pinakamalakas na powerhouse sa Heavenly Pool Palace. Maraming tao ang may mapait na ngiti sa kanilang mga labi nang makita nilang si Zenaida ang personal na mamamahala sa pagpili ng mga disipulo. Sus Mariosep. Angkop na angkop ang titulo niya. Nabalitaan kong kilalang kilala siya sa pagiging walang awa. Mukhang sa pagkakataong ito ay personal niyang pangangasiwaan ang pagpili ng mga disipulo. Walang duda na mas magiging mahigpit ang mga pagsusulit kumpara sa nakaraan. Pinangasiwaan niya ang pagpili ng mga disipulo minsan 10,000 taon na ang nakalilipas. Tila, ang mga disipulong tinanggap ay wala pang ang 20% ng karaniwang bilang. Bakit tayo napakasama? Samantala, si Alvin na nakatayo sa gitna ng karamihan ay nanliit ng kanyang mga mata nang marinig ang pagpapakilala ni Zenaida. Si Zenaida ang walang awang Celestial Emperor, ang Pavilion Master ng Sword Trial Pavilion. 12 taon na ang nakalilipas, noong kara-rating pa lamang ni Alvin sa walang hangganang langit, nakalap at nakapag-aral siya ng impormasyon tungkol sa Heavenly Pool Palace. Kaya naman, pamilyar siya sa lahat ng may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Si Zenaida ay isa sa 9 na may titulong Celestial Emperor sa Heaven Pool Palace. Kung pag-uusapan ng lakas, ang kanyang lakas ay nasa nangungunang 5 sa 9 na may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Kasunod nito, sinabi ni Alvin kay Tanya na nakatayo sa tabi niya, "Tanya, swerte natin." Bihirang pangasiwaan ng Pavilion Master ng Sword Trial Pavilion ang pagpili ng mga disipulo. Kung mahusay tayong magpapakita ng kahusayan, tiyak na makukuha natin ang kanyang atensyon. Kung tatanggapin niya tayo bilang kanyang mga disipulo, kasama ang kanyang katayuan, hindi magiging mahirap para sa atin na makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyong mga magulang. Sa kasalukuyan, hindi na nagsusuot ng sombrerong kawayan si Tanya.
Gayunpaman, nagsusuot pa rin siya ng belo upang itago ang kanyang mukha upang maiwasan ang hindi kanais-nais na atensyon at gulo. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang nakakabighaning kagandahan, halos hindi na itago ng belo ang kanyang kagandahan. Sa oras na ito, muling sinabi ni Zenaida, magtatayo ako ng age detection formation na Santa Claus sa 3 milyang radius sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, ang mga mahigit 1,000 taong gulang na hindi pa umaalis ay agad napapatayin. Isang nakakatakot na hangarin sa pagpatay ang sumilay sa kanyang mga mata pagkatapos niyang magsalita. Pagkatapos magsalita ni Zenaida, ang mga elder na sumama sa kanilang mga junior dito ay dali-daling umalis sa hanay ng formation. Sa isang kisap mata lamang, ang 10,000 kataong pulutong ay nabawasan sa 6,000 katao na lamang. Itinuring nakakaunti ang 6,000 kalahok. Tutal, ang mga hindi kumpiyansa ay hindi mag-aaksaya ng kanilang oras sa pagsali sa pagpili ng disipulo ng Heavenly Pool Palace. Kadalasan, sa 6,000 katao, 600 katao lamang ang mapipili. Gayunpaman, dahil personal na pinangangasiwaan ni Zenaida ang pagpili sa pagkakataong ito, maituturing na maganda kung 100 katao ang makakasali sa Heavenly Pool Palace. Swoosh! 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 Sa sandaling ito, inilabas ni Zenaida ang isang formation compass. Sa isang iglap, binalot ng enerhiya ang 6,000 katao sa loob ng 3 milyang radius. Habang sinusuri ng formation ang edad ng mga taong nasa loob ng sakop nito, hindi ito nag-alarma. Kaya naman, hindi na siya nag-aksaya ng oras at itinabi na lang ang formation compass. Kasunod nito, tiningnan niya ang 6,000 kalahok at sinabing, ngayon, hahatiin kayo ayon sa inyong edad. Ang mga wala pang 100 taong gulang, pumunta sa panig na iyon. Ang mga nasa pagitan ng edad na 100 hanggang 200, sa panig na iyon. Ang mga nasa 300 hanggang 400 taong gulang, lumipat sa panig na iyon. Sa huli, hinati ni Zenaida ang 6,000 katao sa 10 grupo. Swoosh! 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 Mabilis na lumipat ang 6,000 kalahok sa mga grupong kanilang kinabibilangan. Samantala, sina Alvin at Tanya ay lumipat sa pangkat ng edad na 200 hanggang 300 taong gulang. Nag-iiba-iba ang bilang ng mga tao sa bawat grupo. Ang pinakamalaking grupo ay ang mga wala pang 100 taong gulang habang ang pinakamaliit na grupo ay ang mga nasa pagitan ng edad na 900 at 1,000. Mukhang maraming kabataan ang gustong sumali sa Heavenly Pool Palace. Hindi nagulat si Alvin. Tutal, kung mas bata ang sumali sa Heavenly Pool Palace, mas matagal niyang masisiyahan ang mga yaman ng Heavenly Pool Palace. 3,258. Ang mga sumali sa Heavenly Pool Palace bago ang edad na 100 ay walang dod ang magkakaroon ng mas magagandang tagumpay kumpara sa mga sumali noong sila ay halos 1,000 taong gulang. Uulitin ko ulit. Ang mga wala pang 100 taong gulang, lumipat dito. Ang mga nasa pagitan ng edad na 100 hanggang 200, dito. Tiningnan ni Zenaida ang 10 grupo ng mga tao. Magkakaiba ang mga pagsusulit para sa bawat grupo kaya mahalagang nasa tamang pangkat ng edad ka. Pagkatapos magsalita ni Zenaida, 6 na tao ang nagsimulang lumipat sa grupo ng mga wala pang 100 taong gulang. Swoosh! Sinusubukan ba nilang mandaye? Umiling si Alvin. May kutob siyang malapit ng mapahamak ang mga taong iyon. Hindi niya inakalang wala pang 100 taong gulang ang mga taong iyon. Kung hindi, bakit sila lilipat sa pangkat ng edad na iyon matapos marinig na ang mga pagsusulit ay ibabatay sa edad at cultivation base ng isang tao? Pagkatapos ng 12 paghinga, inilabas ni Zenaida ang isang formation compass na naiiba sa nauna. Ang formation compass ay lumutang sa hangin habang isang singsing ng liwanag ang lumitaw sa itaas ng bawat isa sa 10 grupo. Di nagtagal, napansin ni Alvin ang isang bilog na liwanag na lumilitaw sa ibabaw ng hindi bababa sa 100 ulo ng mga tao sa grupo ng mga taong wala pang 100 taong gulang. Sa kabilang banda, ang iba pang mga grupo ay walang anumang abnormalidad. Isang binata na nakatayo malapit kay Alvin ang tumingin sa 12 tao na may bilog na liwanag sa itaas ng kanilang mga ulo na may simpatiyang ekspresyon habang sinasabi niya, mga hanggal.
Hindi ba nila pinag-aralan ang mga patakaran ng Heavenly Pool Palace? Hinahanap nila ang kamatayan. Pagkatapos magsalita ng binata, napunta ang tingin ni Zenaida sa 12 tao. Sinabi niya sa mapanlinlang na parang walang pakialam na tono, 13 sa inyo ang nabigo. Iba't ibang ekspresyon ng lungkot ang nakita ng 13 katao pagkarinig nila sa mga sinabi ni Zenaida. Habang paalis na sila, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang biglang sumulpot sa ere. Itinaas ng nasa katanghaliang gulang ang kanyang kamay, at sa isang iglap, 13 alon ng enerhiya ang dumaloy patungo sa 13 katao. Sinubukan ng 13 katao na pigilan ang mga atake gamit ang kanilang buong lakas, ngunit lahat sila ay napatay ng mga atake ng lalaking nasa katanghaliang gulang sa isang kisapmata lamang. Isang Celestial Emperor. Bulalas ni Alvin sa loob-loob niya. Nakikita niyang ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay isang Celestial Emperor. Sa kabilang banda, ang pinakamalakas sa 13 kalahok ay isang 2-talent Celestial Lord lamang. Paano nila natitiis ang mga atake mula sa isang Celestial Emperor? Bagamat casual lamang ang pag-atake ng lalaking nasa katanghaliang gulang, maraming tao ang nagulat at natakot. Ang mga nagplanong mandaya at lumipat sa grupo ng mga wala pang 100 taong gulang kanina ay nabasa ng malamig na pawis ang kanilang mga likod. Kung kumilos sila ayon sa kanilang iniisip, malamang ay namatay na sila. Sige, maikli at paos na sabi ni Zenaida. Pagkatapos magsalita ni Zenaida, nakita ni na Alvin at ng iba pang mga kalahok ang 10 figure na lumabas mula sa likuran niya. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na umatake kanina ay kabilang din sa 10 taong ito. Hindi tulad ng iba, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nagtungo sa grupo ng mga taong nasa pagitan ng edad na 900 hanggang 1,000. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng mga kalahok sa pangkat ng edad na 900 hanggang 1,000 nang makita nila ang lalaking nasa katanghaliang gulang na papalapit sa kanila na may mabangis na ekspresyon sa mukha. Bawat isa sa 10 tao ay nakarating na sa isang grupo. Bigla. Swoosh! Isang sunod-sunod na mga pagsabog na yumanig sa mundo ang umalangaw-ngaw sa hangin habang inaatake ng 10 tao ang kani-kanilang pangkat ng edad. Naglayag sa ere ang makukulay na enerhiya habang inaatake ng 10 taong ito ang mga kalahok. 7 Panginoong Celestial at 3 Emperador na Celestial. Naramdaman ni Alvin ang mga cultivation base ng 10 tao. Inaatake ng 3 emperador ng kalangitan ang 3 grupo ng mga taong mahigit 700 taong gulang habang ang 7 Panginoon ng kalangitan ay umaatake sa 7 grupo ng mga taong wala pang 700 taong gulang. Kung mas mataas ang pangkat ng edad, mas malakas ang mga emperador ng kalangitan o ang mga Panginoon ng kalangitan. Halimbawa, ang grupong kinabibilangan ni na Alvin at Tanya ay inaatake ng isang 6 na combo na Panginoon ng kalangitan. Bagamat medyo malakas ang 6 na combo na Panginoon ng kalangitan at mahusay ang kanyang pag-unawa sa batas, wala siyang laban kay Tanya, lalo na kay Alvin. Sa sandaling ito, sinabi ni Alvin kay Tanya sa pamamagitan ng voice transmission, "Tanya, sirain mo ang mga atake niya." Baliwala lang sa kanilang dalawa ang isang 6 combo Celestial Lord. Opo, kapatid na Alvin. Mabilis na umatake si Tanya ayon sa utos ni Alvin. Ang kapangyarihan mula sa batas ng kalawakan ay biglang sumiklab sa hangin. Boom! Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang madaling winasak ni Tanya ang mga atake ng mga Celestial Lord. Ang 6 na combo Celestial Lord ay isang binata. Nang masira ni Tanya ang kanyang mga atake, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tutal, isang taong wala pang 300 taong gulang ang nagawang sirain ang kanyang mga atake. Bagamat hindi siya umatake ng buong lakas, nagamit na niya ang halos 80% ng kanyang lakas. Dahil maraming tao sa grupo, magiging napakadali ng pagsubok kung pipigilan niya ng sobra ang kanyang lakas. Muli. Pinaikit ng binata ang kanyang mga mata habang umaatake muli. Sa pagkakataong ito, hindi niya napigilan ang kanyang lakas at partikular na itinoon ang ilan sa kanyang mga pag-atake kay Tanya. Natural lang na hindi nakaligtas sa paningin ni Zenaida ang ipinakitang pagganap ni Tanya. Baka sa mukha nito ang pagkagulat habang nakatingin kay Tanya. Bang! Patuloy na pinanood ni Zenaida ang muling pag-atake ni Tanya.
Muling dumagsa ang mga kapangyarihan mula sa batas ng kalawakan at winasak ang mga atake ng binata na parang kidlat. Napaungol ang binata dahil sa lakas ng atake ni Tanya at dumura ng dugo. Hindi tulad ng ibang grupo ng mga tao na abala sa pagharap sa mga atake mula sa mga powerhouse ng Heavenly Palace Pool, ang mga tao mula sa grupo nina Alvin at Tanya ay natulala at tumingin kay Tanya. Paano naging napakalakas ng babaeng nakasuot ng puting belo na ito gayong wala pa siyang 300 taong gulang? Kahit ang mga prodigy na wala pang 300 taong gulang sa Heavenly Pool Palace ay hindi kasing lakas niya, hindi ba? Napakahusay. Hindi nagalit si Zenaida na nasaktan ni Tanya ang binata. Sa halip tila hindi niya namamalayang naghihikayat siya para kay Tanya habang nakatingin kay Tanya ng may nagniningning na mga mata. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na sinabi habang nakatingin kay Tanya, "Pasa ka." Kasunod nito, inutusan ni Zenaida si Tanya na tumayo sa gilid, malayo sa mga tao sa kanyang grupo. Tutal, kung kasama si Tanya sa grupo, hangad lang lamang ito sa Celestial Lord sa pagsubok sa iba dahil madali niyang masisira ang mga atake nito. Matapos uminom ang binata ng Celestial Pill para gamutin ang kanyang mga sugat, tumingin siya kay Tanya ng may kaunting takot. Pagkatapos, habang ibinabalik niya ang tingin kay Alvin at sa iba pa, malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Ang kanyang galit, sa sandaling ito, ay ramdam na ramdam. Halatang ibinubuhos niya ang kanyang galit sa mga natitirang tao sa grupo. Swoosh! Muling umatake ang binata. Inilabas niya ang enerhiya ng kanyang 6-combo Celestial Lord na pinalakas ng batas na kanyang naunawaan. Hindi. Sa atin niya ibinubuhos ang galit niya dahil nasaktan siya ng babaeng nakaputi. Bakit niya ibinubuhos ang galit niya kung hindi naman tayo ang nanakit sa kanya? Kung gayon, sa tingin mo ba ay kaya niyang maghayganti sa babaeng nakaputi para mapawi ang kanyang galit? Ang tanging magagawa niya lang ay ilabas ang kanyang galit sa mga mas mahihina kaysa sa kanya. Sino ang babaeng iyon? Wala pa siyang 300 taong gulang pero malinaw na mas malakas siya kaysa sa kanya. Kahit ang mga mahiwagang nilalang sa Heavenly Pool Palace ay hindi kasing kaya niya sa edad niya, di ba? Ang mga tao sa grupo ni Alvin ay nasa ilalim ng matinding pressure habang sinusubukan nilang umiwas at umiwas sa mga atake ng binata. Sa kasamaang palad, tanging pagngingit-ngit ng kanilang mga ngipin ang kanilang nagawa at patuloy na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sa sandaling ito, sa wakas ay itinaas ni Alvin ang kanyang kamay ng walang pakialam. Bang! Muling sumigla sa ere ang mga kapangyarihan mula sa batas ng kalawakan. Maya-maya, isang kulay abong enerhiya ang nakitang bumaril patungo sa binata, na muling sumisira sa kanyang mga atake. Muling sumigaw sa sakit ang binata na nasugatan bago sa mukha ng dugo. Sa sandaling ito, kumpara kanina, mas lalong nagulat si Zenaida. Isa na namang mahuhusay na halimaw ang lumitaw matapos ang isa na lumitaw kamakailan lamang. Katulad ng dati, natulala ang mga tao sa grupo ni Alvin. Talaga bang hindi pa nga 300 taong gulang ang dalawa? Itinuro ni Alvin ang kinatatayuan ni Tanya at nagkusa na tumingin si Zenaida na gulat pa rin, "Senyor, pwede ba akong tumabi?" Nang marinig ang mga salita ni Alvin, walang ekspresyong tumango si Zenaida. Madali niyang nasabi na ang binata na nakasuot ng lila ay mas malakas pa kaysa sa babaeng nakasuot ng puting damit. Nang makita niya si Tanya na nakahawak sa braso ni Alvin, napagtanto niyang magkakilala ang dalawa. Sino sila? Dalawang halimaw na talento na hindi mas mahina kaysa sa mga kahangahangang gawa ng Heavenly Pool Palace ang magkasamang lumitaw, paanong hindi makakaramdam ng kahinala at pag-iingat si Zenaida. Samantala, isang grupo ng mga disipulo ng Heavenly Pool Palace na nakatayo sa likuran ni Zenaida ay nagulat din sa ipinakitang lakas ni Alvin. Napakalakas. Talaga bang wala pa sila sa edad na 300? Samantala, ang kawawang binata, ang 6-combo Celestial Lord, ay uminom ng isa pang Celestial Pill upang gamutin ang kanyang mga pinsala. Sa kasamaang palad, ang bilis ng paggaling ng tableta ay hindi kayang sabayan ang mga pinsalang natamo niya. Tumingin si Zenaida sa binata at mahinang sinabi, "Bumalik ka na at magpahinga." Opo, guru ng pavilion. Dahil dito, isang disipulo ang humakbang papalapit at pumalit sa binata. Malungkot ang ekspresyon ng disipulo habang maingat niyang tinitingnan ang mga natitirang kalahok.
Nag-aalala siya na baka may isa pang mahuhusay na halimaw sa grupong ito. Gayunpaman, nang magsimula siyang umatake, napagtanto niyang wala siyang pinag-alala. Sa sandaling ito, tumingin si Zenaida kina Alvin at Tanya at nagtanong sa mahinang boses, "Sino kayong dalawa?" Nagkunwari si Alvin na may ekspresyon ng pagkalito sa kanyang mukha na parang hindi niya naiintindihan ang mga sinabi ni Zenaida at sinabing, "Senyor, anong ibig mong sabihin? Kami ay mga cultivator na walang sekta kaya pumunta kami rito ngayon sa pag-asang makasali sa Heavenly Pool Palace." "Ano ang mga pangalan ninyo?" tanong ni Zenaida. "Alvin," sagot ni Alvin bago siya sumagot para kay Tanya. Pagkatapos, nagtanong siya, "Senyor, may problema ba? Tinatanggihan ba tayo ng Heavenly Pool Palace? Kung ganoon, kailangan nating subukan ang ating swerte sa isa pang puwersang nasa antas langit." Pagkatapos, hindi na niya hinintay ang sagot ni Zenaida bago niya hinaila si Tanya at lumipad palayo. Ilang milya pa lamang ang nalalakbay nina Alvin at Tanya nang may marinig na boses sa ere. "Bumalik ka." Nang makita sina Alvin at Tanya na umalis, hindi man lang lumingon, halatang walang senyales ng pag-aalinlangan, hamupa ang kunot ng noo sa mukha ni Zenaida. Pagkatapos, nagtanong siya ng rhetorical, "Sino ang nagsabing tinatanggihan ka ng Heavenly Pool Palace?" 3,250. Ang binata na nakasuot ng lila at ang babaeng nakasuot ng puting damit sa harap ni Zenaida ay mas malakas pa kaysa sa isang Six Combo Celestial Lord, ngunit wala pa silang 300 taong gulang. Bukod dito, ang Six Combo Celestial Lord na kanilang natalo ay isang disipulo ng Heavenly Pool Palace. Bagamat hindi siya isang prodigy, mas malakas pa rin siya kaysa sa karamihan ng mga ordinaryong Six Combo Celestial Lord. Kahit na noon, wala pa siyang kalaban sa dalawa. Sa Heavenly Pool Palace, mayroong wala pang 20 katao na may ganitong kakayahan na wala pang 300 taong gulang. Sa makatuwid, naghihinala siya sa dalawa. Tutal, sa kanilang lakas, dapat silang lubos na pagnanasaan ng iba pang puwersang nasa antas ng langit. Magiging madali para sa dalawa na sumali sa isang puwersang nasa antas ng langit na kanilang pipiliin. Matapos silang pigilan ni Zenaida sa pag-alis, seryosong sinabi ni Alvin, "Senyor, pinili namin ang Heavenly Pool Palace dahil alam namin ang koneksyon sa pagitan ng Heavenly Pool Palace at ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. Kung hindi, napunta na sana kami sa ibang puwersang nasa antas ng langit." Sa huli, sinabi ni Zenaida, "Basta't maganda ang performance mo sa Heavenly Pool Palace, ipapakilala kita sa Heavenly Emperor kapag bumisita siya sa ating Heavenly Pool Palace." Bagamat pinaghihinalaan na ni Zenaida ang pagkakakilanlan ng dalawa kanina, pagkatapos ng karagdagang pag-iisip, naramdaman niyang wala siyang dahilan para tanggihan sila anuman ang kanilang pagkakakilanlan dahil wala naman silang nilabag na anumang patakaran noong sumali sila sa pagsusulit. Samantala, bumalik sina Alvin at Tanya sa kanilang orihinal na pwesto sa gilid at pinanood ang iba't ibang grupo na nagtatanggol at lumalaban sa mga atake mula sa mga Celestial Emperor at Celestial Lord ng Heavenly Pool Palace. Kalaunan, ang ilang kalahok ay hindi na nakayanan ang sunod-sunod na pag-atake at samuka ng dugo, dahilan para sila ay mapatay. Pagkalipas ng ilang panahon, 1,000 katao na lamang ang natira sa 6,000 katao. Kasabay nito, itinigil din ng mga Celestial Emperor at Celestial Lord ng Heavenly Pool Palace ang kanilang sunod-sunod na pag-atake at umatras pabalik sa tabi ni Zenaida. Sumulyap si Zenaida sa mga natitirang kalahok habang sinasabing, "Lahat kayo ay nakapasa sa unang pagsusulit. Dito rin gaganapin ang pangalawang pagsusulit, at lahat ay hahatiin pa rin sa 10 grupo." Habang nagsasalita si Zenaida, bumalik sina Alvin at Tanya upang tumayo kasama ang iba pa sa kanilang grupo. Masigla silang sinalubong ng kanilang mga miyembro nang sila ay bumalik. Tutal, kahit ang mga hanggal ay makakaalam na ang dalawa ay tiyak na tatanggapin sa Heavenly Pool Palace. Napakarami na nilang nagawa sa murang edad. Tiyak na bibigyan sila ng malaking kahalagahan ng Heavenly Pool Palace kapag sumali na sila sa palasyo. Nakakainggit talaga. Ano pa ang maiinggit kung wala naman tayong kakayahang kasing husay nila? Sa anumang kaso, kumbinsido ako sa kanilang mga kakayahan. Hindi pa sila 300 taong gulang pero napakalakas pa rin nila. Kahit sa Heavenly Pool Palace, kakaunti lang ang mga taong wala pang 300 taong gulang na kasing talentado nila.
May punto kayong lahat na hindi napapansin. Pareho silang pumunta para lumahok sa pagpili ng mga disipulo ng Heavenly Pool Palace. Ibig sabihin, sila ay mga cultivator na walang sekta at walang kahangahangang mga mapagkukunan tulad ng mga nasa puwersang nasa antas langit na ibinibigay. Siguro ay nagkaroon sila ng ilang hindi inaasahang engkwentro. Kahit na ganoon nga, ang kanilang likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ay napakataas. Samantala, bahagyang tumango si Alvin bilang tugon sa mga pagbeteng natanggap niya. Kung tungkol naman kay Tanya, hindi man lang niya naisip ang tingnan ng mga taong iyon. Maya-maya, nagsimula na ang pangalawang pagsubok. Ang pangalawang pagsubok ay ang makawala sa isang attack formation. Ang unang 500 kataong makakawala sa formation ang siyang magiging kwalipikado para sa ikatlong pagsubok. Marami sa mga kalahok ang naging malungkot nang marinig nila ang pag-anunsyo ni Zenaida ng pangalawang pagsusulit. Samantala, ang mga natanggal ngunit na natili upang manood ay nakaramdam ng ginhawa sa sandaling ito. Tatanggalin ba nila ang kalahati ng mga kalahok sa ikalawang pagsusulit? Sa 1,000 katao, 500 katao lamang ang makakarating sa susunod na round. Kahit na makapasa ako sa mga unang ilang round, nagdududa ako kung makakarating ako sa dulo. Ang walang awang emperador na Celestial ay talagang naaayon sa kanyang titulo at reputasyon. Mukhang wala pang 100 katao ang mapipili sa pagkakataong ito na sasali sa Heavenly Pool Palace. Sa anumang kaso, kumpara sa unang pagsubok, mas direkta ang pangalawang pagsubok. Tiyak na mas mabilis matatapos ng mas malalakas ang pagsubok. Inayos at hinati ni Zenaida ang 40 sa kanyang mga tauhan sa mga grupo ng 4. Isang grupo ng mga taga-suri ang paliligiran ng bawat grupo ng mga kalahok mula sa lahat ng 4 na sulok. Malinaw na magsasanib puwersa ang mga taga-suri upang bumuo ng attack formation. Simulan na natin, walang pakialam na sabi ni Zenaida. Ang mga taga-suri na namamahala sa kani-kanilang grupo ng mga kalahok ay nagsimulang gumamit ng mga attack formation. Iba't ibang enerhiya ang sumiklab at rumagasa na parang dagat bago sila nagsama-sama at humampas patungo sa 1,000 kalahok na hinati ayon sa kanilang edad. Maaari ka nang magsimula. Pagkatapos magsalita ni Zenaida, 998 katao sa 1,000 katao ang agad na sumugod, tinangka nilang makawala sa formation. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, wala pa ring nagtagumpay. Hanggang ngayon, hindi pa rin kumikilos sina Alvin at Tanya. Naguguluhan pa rin si Zenaida sa hindi pagkilos nina Alvin at Tanya nang bigla niyang makita sina Alvin at Tanya na naglalaho sa ere. Nang muling lumitaw ang dalawa, nakatayo sila hindi kalayuan sa kanya. Ang teleportation DPT. Naningkit ang mga mata ni Zenaida. Bagamat ang 4 na taong namamahala sa pagbuo ng formation para sa grupo ni Alvin ay mga Celestial Lord lamang, ang mga batas na kanilang nauunawaan ay malakas. Maliban na lang kung naunawaan ng isa sa kanila ang batas ng teleportation DPT ng kalawakan patungo sa Mastery Stage, imposibleng mag-teleport palabas ng formation na itinaguyod ng mga Celestial Lord. Sa madaling salita, wala siyang duda na naunawaan ng isa sa kanila ang teleportation DPT patungo sa Mastery Stage. Maya-maya, walang pakialam na tiningnan ni Zenaida sina Alvin at Tanya at sinabing, pareho kayong lumabag sa mga patakaran. Kailangan ninyong lumabas sa formation ng mag-isa. Hindi ninyo matutulungan ang ibang tao. Sino sa inyo ang gumamit ng teleportation profundity? Kailangan kong ipadala pabalik sa formation ang isa pang taong hindi gumamit ng teleportation profundity para kumuha muli ng pagsusulit. Sa katunayan, dahil sa mga pagtatanghal ni na Alvin at Tanya sa ngayon, dapat sana ay direkta silang natanggap sa Heavenly Pool Palace. Gayunpaman, gusto ni Zenaida na mapanood ang kanilang pagtatanghal kaya kinailangan lang ipagpatuloy ang mga pagsubok. Nang marinig ang mga salita ni Zenaida, nagpalitan ng tingin sina Alvin at Tanya. Pagkatapos, nang walang imek, nag-teleport pabalik si Tanya sa formation bago siya muling nag-teleport palabas. Kasunod nito, bago pa man makapag-react si Zenaida, nag-teleport pabalik si Alvin sa formation at muling nag-teleport palabas. Pareho ba nilang naunawaan ang teleportation profundity hanggang sa Mastery Stage? Gulat na gulat si Zenaida. Kahit sa kanyang pinakamalawak na panaginip ay hindi niya inaasahan ang ganoong resulta.
Gayon din, ang grupo ng mga disipulo ng Heavenly Pool Palace ay nagulat at hindi makapaniwala nang makita nila ang mga pagtatanghal nina Alvin at Tanya. Hindi ko talaga inaasahan na makakakita tayo hindi lang isa, kundi dalawa, na kahangahangang talento sa seleksyon na ito. Noong kasing edad nila ako, hindi ko pa nga taglay ang 10% ng kanilang kakayahan. Ako rin. Hindi na kailangang sabihin pa, sina Alvin at Tanya ang parehong unang nakapasa sa pangalawang pagsusulit. Bagamat hindi nagulat sina Zenaida at ang iba pang miyembro ng Heavenly Pool Palace na nakapasa ang dalawa sa pagsusulit, nabigla rin sila sa paraan ng pag-alis ng dalawa sa formation. Pagkatapos ng 15 minuto, sa wakas ay lumabas na sa formation ang isang kalahok. Sa panahong ito, pinagmasdan ni Alvin ang 10 pormasayon ng pag-atake at natuklasan na ang bawat pormasayon ay may iba't ibang antas ng tindi. Natural lamang, ang pormasayon para sa mga wala pang 100 taong gulang ang pinakamahina habang ang pormasayon para sa mga nasa pagitan ng 900 hanggang 1,000 taong gulang ang pinakamalakas. Di nagtagal, ibinoling ni Alvin ang kanyang atensyon sa mga kalahok na nasa edad 900 hanggang 1,000. Bumulong siya ng malalim, 5 elemental na Celestial Lord, 6 na combo na Celestial Lord. Mayroon pang ang 7 stars na Celestial Lords. Ang pinakamalakas na tao mula sa grupo ng mga taong nasa pagitan ng edad na 900 hanggang 1,000 ay ang mga 7-star Celestial Lords. Gayunpaman, ang ikatlong taong lumabas sa formation, pagkatapos nina Alvin at Tanya, sa grupong ito ng mga taong ito ay isang 6 combo Celestial Lord. Ang 6 na combo Celestial Lord na ito ay isang binata na nakasuot ng berdeng roba. Ang kanyang anyo at tindig ay pambihira. Gayunpaman, ang mahinang ngiti sa kanyang mukha ay agad na naglaho nang makita niya sina Alvin at Tanya. Napakabilis ba nilang nakalabas sa formation? Naisip ng binata na nakaberde sa sarili na may gulat na ekspresyon sa mukha. Gayunpaman, nang maalala niya ang mga ipinakita ng dalawa noong unang pagsubok, hindi na siya nagulat. Naisip niya sa sarili, halatang sinusubukang pakalmayan ang sarili, based sa kanilang mga ipinakita noong unang pagsubok, natural lamang na madali rin para sa kanila ang pangalawang pagsubok. Bukod dito, ang antas ng intensidad ng formation ng kanilang grupo ay hindi man lang kasing tindi ng formation para sa aking grupo. Gayunpaman, tila nakalimutan ng binata na nakaberde ang katotohanan na sina Alvin at Tanya ay wala pa sa 300 taong gulang samantalang siya ay mahigit 900 taong gulang. Tumingin si Zenaida sa binata at mahinang sinabi, "Magaling ang ginawa mo." Pagkatapos, nagtanong siya, "Ano ang pangalan mo?" "Pavilion Master Lay, ang pangalan ko ay Zenaida," nakangiting sagot ng binata na nakaberde. Pagkatapos, tumango lang si Zenaida bilang tugon bago niya ibinalik ang atensyon sa ibang mga kalahok. Pagkatapos ng isa pang 15 minuto, lumabas ang pang-apat na tao. Kasunod nito, parami ng parami ang mga taong lumabas mula sa mga formasayon. Pagkatapos ng halos 1 oras, mahigit 200 kalahok ang matagumpay na nakatakas mula sa mga attack formation. Pagkaraan ng isa pang sandali, ang ika-500 at huling tao ay sa wakas ay lumabas mula sa attack formation. Dahil dito, ang 40 tagasuri na bumoto ng mga formasayon ay umatras sa kanilang mga posisyon. Samantala, ang mga nabigong makalabas sa mga formasayon ay nagpakita ng malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nabigo ako. Malapit na ako doon. Malapit na akong umalis sa formation. Isang hinga na lang ang kailangan ko bago umalis sa formation bago ang taong iyon. Bagamat marami sa mga kalahok ang ayaw matanggal, wala silang magagawa tungkol dito. Ang mga bumagsak sa dalawang pagsusulit sa labas ng Heavenly Pool Palace ay hindi man lang makapasok sa estate ng Heavenly Pool Palace. Kasunod nito, isang anunsyo ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang 500 kalahok na nakapasa sa pangalawang pagsusulit ay maaaring sumunod sa akin papunta sa estate ng Heavenly Pool Palace. Sa pangunguna ni Zenaida, sina Alvin, Tanya, at ang iba pang mga kalahok ay nagtungo sa lupain ng Heavenly Pool Palace. Sa kabilang banda, ang mga miyembro ng Heavenly Pool Palace ay nanatili sa labas upang ilikas ang mga maaaring magtagal sa paligid. Samantala, matapos dumaan sa mga ulap, sa wakas ay natanong ni Alvin ng mabuti ang ari-arian ng Heavenly Pool Palace. Ang ari-arian ay binubuo ng ilang lumulutang na isla sa ibabaw ng isang malawak na lawa na natatakpan ng manipis na hamog.
Ang malalagong halaman sa mga isla ay tila isang utopia mula sa malayo. Di nagtagal, sinundan ni na Alvin at ng iba pang mga kalahok si Zenaida at lumapag sa isa sa 16 na lumulutang na isla. 3,206 na po. Ang pangatlo at pangwakas na pagsubok ay magaganap sa Sword Trial Pavilion. Pinangunahan ni Zenaida si Alvin at ang iba pang mga kalahok papunta sa isa sa mga patio sa lumulutang na isla sa lupain ng Heavenly Pool Palace. Pagkatapos ay dinala sila sa isang pavilion. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakapalibot sa mga pavilion, nanunood ng may kuryosidad. Natural lang, ang mga taong ito ay mga miyembro ng Heavenly Pool Palace. Kung hindi, paano sila narito? Nakita ni Alvin ang isang plaque na may nakasulat ng Sword Trial Pavilion na nakasabit sa pangunahing pasukan ng pavilion. Maayos na nakahanay ang mga karakter na parang nakalimbag ang mga ito. Malawak ang Sword Trial Pavilion. Marahil, ang lugar na ito ang lokasyon para pumili at sumubok ng mga disipulo, medyo walang tao. Maestro ng pavilion. Pagdating nila sa pasukan ng pavilion, 10 nasa katanghaliang gulang at matatandang lalaki ang nakatayo ng magkakasunod at naghihintay kay Zenaida at binati siya pagdating niya kasama ang mga kalahok. Bahagyang tumango si Zenaida bago niya sinabi sa 10 lalaki, dalhin ninyo sila sa pavilion. Bagamat hindi alam ni na Alvin at ng iba pang mga kalahok kung bakit hindi kasama nila si Zenaida sa pagpasok, masunurin silang sumunod sa 10 lalaki papasok sa Sword Trial Pavilion. Pagkaalis ni Alvin at ng iba pa, isang matangkad na binata na nakasuot ng asul na roba ang lumipad mula sa malayo at lumapag sa tabi ni Zenaida. Ang binata ay may ordinaryong anyo, ngunit mayroon siyang aura na nagpapamukhang mabait at mainit sa kanya. Walang paligoy-ligoy siyang nagtanong, Zenaida, narinig kong may 2 kalahok na may mataas na talento sa pagkakataong ito. Sultan, napakaalam mo talaga, matamang tinitigan ni Zenaida ang binata habang sinasabi, gusto silang 2 ng Sword Trial Pavilion kaya huwag mo na silang isipin panghulihin. Si Sultan, ang binata na nakasuot ng asul na damit, ay isa sa 9 na may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Binigyan siya ng titulong Verdant Prairie, at bilang isang may titulong Celestial Emperor din, natural lang na hindi siya nakababawas kay Zenaida. Kanina, nakatanggap si Sultan ng balita tungkol sa 2 kalahok na napakatalentado na wala pang 300 taong gulang ngunit may lakas na maihahambing sa isang may titulong Celestial Lord. Zenaida, masyado kang sakam. Umiling si Sultan. Kailangan mo akong bigyan ng isa niyan. Huwag mong kalimutan ang pabor na utang mo sa akin 1,000 taon na ang nakalilipas. Ngumisi si Zenaida. Hindi mo dapat binanggit ang bagay na ito. Kumukulo ang dugo ko nang marinig ko ulit yan. Ang batang yun na ibinato mo sa akin ay isang walang kwentang manggulo. Nagalit pa nga siya sa emperador ng langit. Kung hindi ko siya hinayaang mamatay ng miserable, malamang ay hindi na ako natuwa sa emperador ng langit. 1,000 taon na ang nakalilipas, noong panahon ng pagpili ng mga disipulo para sa Heavenly Pool Palace, hindi pinangasiwaan ni Zenaida ang pagpili ng mga disipulo. Sa halip, ang gawain ay ipinasa sa Vice Palace Master. May ilang kalahok na may potensyal, ngunit walang kasing talentado ng mga kasalukuyan. Dahil hindi niya pinangasiwaan ang pagpili, nang sa wakas ay tinanggap ang mga mahuhusay na kalahok sa Heavenly Pool Palace, lahat ng mahuhusay na kalahok ay inagaw ng iba, kabilang si Sultan. Bilang isang tituladong Celestial Emperor, nagawa pa ni Sultan na sundan siya ng 2 sa mga mahuhusay na kalahok. Nang lumapit si Zenaida sa kanya upang hilingin ang isa sa mga mahuhusay na kalahok, hinayaan niya ang isa sa mga mahuhusay na kalahok na sumunod sa kanya. Gayunpaman, ang kalahok na iyon ay mayabang at suwail at nauwi sa pagkakasala sa Heavenly Emperor ng Boundless Heaven nang bumisita ang Heavenly Emperor. Nang makita niya kung gaano kagalit ang Heavenly Emperor, personal niyang pinatay ang kalahok upang iligtas ang kanyang sarili mula sa gulo. Zenaida, aksidente lang yun. Noong hinayaan ko siyang sumunod sa'yo, hindi ko alam ang personalidad niya at hindi ko alam na magdudulot siya ng ganito kalaking gulo, medyo nahihiya na sabi ni Sultan, maging tapat ka. Nag-alangan ba ako noong hiniling mo sa akin ang isa sa mga kalahok? Sa pagkakataong ito, hindi hinayaan ni Zenaida na tapusin ni Sultan ang kanyang sasabihin.
Sumingit siya, pareho silang manunood sa kanilang pagsali sa ikatlong pagsusulit. Kung alin man sa kanila ay handang maging disipulo mo, hindi ako magsasalita tungkol doon. Huwag kang mag-alala. Tiwala nang umiti si Sultan. Basta't handa ka, kaya ko. Ang dahilan kung bakit hindi pumasok si Zenaida sa pavilion kasama ang iba ay dahil sa mensahe ni Sultan na hinihiling sa kanya na hintayin siya. Ngayong napagkasundoan na nilang dalawa, magkasama silang pumasok sa pavilion. Nang pumasok si Alvin at ang iba pang mga kalahok sa pavilion, nakita nila ang isang malawak at walang laman na plataporma sa gitna ng pavilion. Gayunpaman, nang lumingon sila, natuklasan nilang nawala na ang pasukan. Sa sandaling ito, bukod kay Alvin, sa iba pang mga kandidato, at 10 matatandang lalaki na nanguna sa kanila papunta sa plataporma, wala nang iba. Ito ba ay isang maliit na mundo? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Maya-maya, nakakita siya ng 2 figures sa di kalayuan. Isa sa kanila ay si Zenaida, at ang isa naman ay isang binata na hindi pa nakikita ni Alvin simula nang dumating siya sa Heavenly Pool Palace at sa Sword Trial Pavilion. Kaya naman, wala siyang ideya kung sino ang binata. Gayunpaman, para makatabi ng binata si Zenaida, hindi mahirap hulaan na ang katayuan ng binata sa Heavenly Pool Palace ay kapantay ng katayuan ni Zenaida. Habang pinag-iisipan pa rin ni Alvin ang pagkakakilanlan ng binata, may narinig siyang nagsabi, sa Heavenly Pool Palace, 2 lang ang binata na kapantay ni Zenaida Lay. Base sa hitsura ng taong ito, malamang siya si Sultan ng Verdant Prairie Celestial Emperor. Ang taong nagsalita ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Naalala ni Alvin na nakita niya ito sa grupo ng mga taong nasa pagitan ng edad na 900 at 1,000. Sa ikalawang pagsubok, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay lumabas mula sa attack formation pagkatapos lumabas ang ikatlong tao, si Zenaida. Si Rommel ay inilagay sa likuran ni na Alvin at Tanya sa ikalawang pagsubok. Nang marinig ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang, marami sa mga kalahok ang nagbulungan sa isa't isa at palihim na tumingin kina Alvin at Tanya. Si Sultan ang emperador ng langit sa luntiang prairie. Bakit siya naparito? May dahilan siguro kung bakit siya nandito. Pupunta ba rito ang isang may titulong Celestial Emperor para lang manood ng palabas? Siguro narinig na niya ang tungkol sa 2 taong iyon. Samantala, kumislap ang mga mata ni Alvin habang iniisip niya, isa na namang may titulong Celestial Emperor. 2 sa 9 na may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace ang nandito. Kasunod nito, nagpadala si Alvin ng voice transmission kay Tanya. Tanya, kung si Sultan ang pupunta para sa kahit sino sa atin, pipiliin kong sumunod kay Sultan sa pagtatapos ng pagsusulit. Samantala, kung gusto kang tanggapin ni Zenaida bilang kanyang disipulo, pumayag ka. Nang marinig ang mga salitang ito, dali-daling sumagot si Tanya sa pamamagitan ng voice transmission, kapatid na Alvin, ayaw kong mawalay sa iyo. Ulol na babae, hindi pa tayo tunay na magkakahiwalay. Kailangan natin ng maraming kalamangan hanggat maaari, at kailangan nating gamitin ang bawat kalamangan na mayroon tayo para imbestigahan ang kinaroroonan ng mga magulang mo, sagot ni Alvin. Nagliwanag ang mukha ni Tanya nang marinig niya ang mga salita ni Alvin, at hindi na siya nagprotesta. Sa sandaling ito, si Zenaida, ang walang-awang emperador na Celestial, ang Pavilion Master ng Sword Trial Pavilion sa Heavenly Palace Pool, ay nagsimulang i-anunsyo ang ikatlong pagsubok. Ang ikatlong pagsubok ay, katulad ng unang 2 pagsusulit, ang mga kalahok ay hahatiin muli sa 10 grupo. Ano man ang bilang ng mga tao sa bawat grupo, ang huling 10 lalaking nakatayo ang makakapasa sa pagsusulit. Survival of the fittest. Nang marinig ang paliwanag ni Zenaida, sa wakas ay napagtanto ni Alvin na para sa ikatlong pagsubok ay kailangan nilang labanan ang kanilang mga kapantay hanggang sa 10 tao na lamang ang matira. Magkakaroon ng sunod-sunod na grupo ang labanan. Ang mga matatalo ay bibigyan ng huling pagkakataon na sumali sa Heavenly Pool Palace sa pamamagitan ng isang resurrection match, patuloy na sabi ni Zenaida. Ang grupong may pinakamaraming kalahok ay ang grupo pa rin ng mga taong wala pang 100 taong gulang. Mayroong 116 na kalahok sa grupong iyon. Ang grupong ito rin ang unang grupong maglalaban-laban.
Lahat sila ay determinadong lumaban ng walang pagpipigil, umaasang maging isa sa natitirang 10 upang sila ay maging mga disipulo ng Heavenly Pool Palace. Samantala, ang ibang mga kalahok mula sa ibang mga grupo ay pinanood ang mahigit 100 katao sa plataporma, na kasing tahimik ng daga, mula sa gilid at nag-uusap sa kanilang mga sarili sa mahinang boses. Matindi ang kompetisyon sa grupong ito. 10 lang ang pinapayagang makalusot sa 116 na tao. Ibig sabihin, 106 na tao ang matatanggal. Matapos makuha ang berdeng ilaw mula kay Zenaida, ang 116 na kalahok mula sa grupo ng mga taong wala pang 100 taong gulang ay agad na nagsimulang mag-atake sa isa't isa gamit ang kanilang buong lakas. Marami pang ang nakataya. Kaya naman, hindi nagtagal at ilan na ang namatay. Nang makita ito, ang mga nakakaalam na wala silang pagkakataong manalo ay dali-daling sumuko. Pagkatapos ng kalahating oras, 32 na lang ang natitirang kalahok sa plataporma. Lahat sila ay nakakalat sa malawak na plataporma, nagtitinginan ng may pag-iingat at matinding galit. Habang tinitingnan ni Alvin ang 32 kalahok, tinanong niya si Tanya, "Tanya, sino sa tingin mo ang tiyak na makakapasa sa pagsusulit?" "Sa tingin ko dapat siya," sabi ni Tanya habang nakatingin sa isa sa mga kalahok na mahusay na nagpakita ng galing sa 32 natitirang kalahok. Natural lang, kahit gaano pa kahusay ang taong iyon, bahagya lang siyang mas malakas kaysa sa kanyang mga kasamahan. Hindi siya maihahambing kina Alvin at Tanya. "Hindi ako sang-ayon." Umiling si Alvin. Napansin niya ang kalahok na itinuro ni Tanya kanina. Bagamat ang taong iyon ang pinakamalakas sa 32 kalahok, siya ay masyadong mapagmataas at pabaya. Tama nga pala si Alvin. Bukod sa taong iyon, sa 31 kalahok, mahigit 20 katao ang nagsanib puwersa upang patayin ang taong binanggit ni Tanya bilang potensyal na mananalo. Bahagyang nagulat si Tanya sa katumpakan ng hula ni Alvin. Nang makita ang pagkagulat sa mukha ni Tanya, matigang ipinaliwanag ni Alvin sa kanya, "Tanya, dapat matutunan ng isang tao na manatiling mahina ang loob maliban kung mayroon siyang ganap na lakas. Kung alam lang niya kung paano itago ang kanyang lakas at manatiling mahina ang loob, walang duda na papasa siya sa pagsusulit." Matapos mamatay ang pinakamalakas na tao mula sa grupo ng mga taong wala pang 100 taong gulang, muling naglaban ang 31 kalahok. Sa isang kisap mata, marami sa kanila ang namatay. Pagkatapos ng 15 minuto pa, 10 kalahok na lang ang natira. Sa sandaling ito, lumingon si Zenaida upang sandaling tingnan ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likuran niya at walang pakialam na sinabi, "Iuwi mo sila, at ayusin mo ang pagpasok nila sa palasyo." "Naiintindihan ko, Pavilion Master." Tugon ng lalaking nasa katanghaliang gulang bago niya inilayo ang 10 natitirang kalahok mula sa unang grupo. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."